Ang nagniningning na takip silim ay nagpinta sa langit sa labas ng bintana ng ospital ng Maynila ng isang malungkot na kulay lila, hudyat na magtatapos na ang isang araw. Tahimik akong nakaupo sa kama ng ospital, ang aking likod ay tuwid na nakasandal sa puting-puting unan, at ramdam ko ang bigat sa aking puso. Ang amoy ng disinfektante na tipikal sa isang ospital ay lumulutang sa hangin, isang amoy na sa loob ng 7 taon ng pagsasama namin ni Marco de la Cruz, ang aking asawang doktor, ay sanay na ako. Ngunit ngayon, ang amoy na iyon ay hindi na nagdudulot ng pakiramdam ng kapanatagan, sa halip ay nagpapahiwatig ng isang malabo at hindi maipaliwanag na pagkabalisa sa aking puso. Bukas, sasailalim ako sa isang mahalagang operasyon sa puso. Ang aking puso, na mahina na mula pa noong isinilang, ay biglang nagloko sa panahong pakiramdam ko ay pinakakumpleto ang aking buhay. Sa loob ng 7 taon ng aming kasal, nabuhay ako sa ganap na pangangalaga at pagmamahal ni Marco. Siya ay isang mahusay na heart surgeon, ang ipinagmamalaki ng buong ospital, at ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buong buhay. Palagi siyang malambing, palaging maalalahanin. Bawat tableta ng gamot na iniinom ko, bawat pagkain na kinakain ko ay siya mismo ang nag-ayos. Sabi niya, ang kalusugan mo ang pinakamahalaga sa akin. Maria, kumusta na ang pakiramdam mo? Ang malambing na boses ni Marco ang pumutol sa aking malalim na pag-isip. Pumasok siya sa silid, suot pa rin ang kanyang puting-puting lab coat, at ang kanyang mabait na ngiti ay laging nasa kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng kama, ang kanyang malaki at mainit na kamay ay hinawakan ang sa akin. Okay lang ako, sagot ko na may ngiti, pilit na itinatago ang kaba na namumuo sa aking dibdib. Medyo kinakabahan lang. Hinigpitan ni Marco ang hawak sa aking kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Huwag kang mag-alala, mahal. Ang operasyon bukas ay ako mismo ang gagawa, hindi ako papayag na magkaroon ng anumang pagkakamali. Kailangan mong magtiwala sa akin. Tumango ako, isinandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Ang kanyang mga braso ay nanatiling matatag at mainit tulad ng dati. Tama siya, kailangan kong magtiwala sa kanya. Siya ang aking asawa, ang pinakamagaling na doktor, ang aking buong mundo. Ang aking mga magulang ay namatay sa isang malagim na aksidente sa eroplano 2 taon na ang nakalilipas. Iniwan akong mag-isa sa malawak na mundong ito kasama ang isang napakalaking yaman na nagkakahalaga ng 300 milyong I. Si Marco ang nanatili sa aking tabi, tinulungan akong bumangon mula sa matinding sakit. Siya ang aking tanging sandigan. Ako at ang buong pamilya ay laging narito para sa iyo, bulong niya sa aking tainga. Hindi na sila bibisita ngayong gabi. Sinabihan ko na si Papa at ang kapatid kong babae na umuwi ng maaga para magkaroon sila ng lakas na samahan ka bukas. Magpahinga ka na rin ng maaga. Mag-ipon ka ng lakas para bukas. Masunurin akong tumango. Yumuko siya at hinalikan ako ng marahan sa noo bago umalis, sinabing may ilang bagay pa siyang kailangang ihanda para sa operasyon. Muling bumalot ang katahimikan sa silid, tanging ang regular na tiktak ng orasan sa dingding ang maririnig. Humiga ako, pilit na pinatulog ang sarili, ngunit ang pagkabalisa ay patuloy na gumugulo sa aking isipan. Pakiramdam ko ay may isang bagay na hindi tama, isang pakiramdam ng kawalan at lamig kahit na nakabalot ako sa makapal na kumot. Bigla kong naalala ang anting-anting na ibinigay sa akin ni Mama bago siya sumakay sa nakamamatay na flight na yon. Sabi ni Mama, ang anting-anting na ito ay ipinagdasal sa isang sagradong templo sa Luzon. Palagi kang poprotektahan nito para manatiling ligtas. Mula nang mamatay si Mama, palagi ko itong itinatago sa drawer sa tabi ng aking kama sa bahay. Isang ideya ang pumasok sa aking isipan, kailangan kong umuwi para kunin ito. Kung nasa akin ito, magkakaroon ako ng kapayapaan ng isip na humiga sa operating table bukas. Ang ideyang iyon ay malakas na nag-udyok sa akin. Tumingin ako sa orasan, malapit nang mag-alas 10 ng gabi. Siguradong nakauwi na si Marco. Ayaw ko siyang abalahin, ngunit ang pakiramdam ng pagkabalisa ay lalong lumalaki, dinaig na ang aking katinuan. Nagpa siya akong mag-taxi pa uwi, kukuha lang ng isang bagay at babalik agad, siguradong walang magiging problema. Nagpalit ako mula sa damit ng pasyente, mabilis na isinuot ang isang manipis na jacket, at tahimik na umalis sa silid ng ospital. Ang pasilyo ng ospital ay tahimik sa gabi, madali akong nakakuha ng taxi sa gate. Mabilis na tumakbo ang sasakyan sa gabi,
pabalik sa aming villa kung saan nakatago ang matatamis na alaala ng nakalipas na 7 taon. Nang lumiko ang sasakyan sa pamilyar na kalsada, nakita ko mula sa malayo na maliwanag ang mga ilaw ng aming bahay. Kakaiba, sabi ni Marco ay maaga nang natulog ang lahat. Habang papalapit ang sasakyan, nagsimulang tumibok ng hindi normal ang aking puso. Sa harap ng gate ng bahay ay hindi lamang ang sasakyan ni Marco, kundi pati na rin ang sasakyan ng aking biyenan at hipag. Mayroon pang ilang iba pang mamahaling sasakyan na hindi ko pa nakikita kailanman. Anong nangyayari? Bakit sila lahat nagtipon-tipon sa gabi bago ang aking nakamamatay na operasyon? Isang party? Ano ang ipinagdiriwang nila? Sunod-sunod na tanong ang umiikot sa aking isipan at ang pagkabalisa kanina ay naging isang masamang pangitain ng lalamig. Hiningi ko sa driver ng taxi na huminto sa dulo ng kalye, malayo sa bahay para walang makapansin. Pagkatapos magbayad, bumaba ako, ang aking puso ay puno ng pagdududa. Ang malamig na hangin ng gabi ay umihip at hindi ko maiwasang manginig. Hinigpitan ko ang aking jacket, pilit na naglakad ng dahan-dahan sa pamilyar na daanan na may batong landas. Habang papalapit, naririnig ko ang malakas na musika at masayang tawanan mula sa loob ng bahay. Malinaw na isang party, isang malaking party. Ang puso ko ay parang pinipiga. Bakit? Bakit sila masaya gayong bukas ay haharapin ko ang pagitan ng buhay at kamatayan? Hindi ako pumasok sa pangunahing gate, sa halip ay dumaan ako sa gilid ng bakod patungo sa maliit na hardin sa gilid ng bahay, kung saan may malaking bintana na direktang nakatingin sa sala. Kung saan nagaganap ang party. Nagtago ako sa likod ng malagong bougainvillea, isang uri ng bulaklak na gustong-gusto ko at ako mismo ang nagtanim. Ang mga manipis na bulaklak ng bougainvillea ay tahimik sa gabi, ngayon ay naging taguan ko mula sa malupit na katotohanan na malapit ng mabunyag. Sa pagitan ng mga dahon, ang tanawin sa loob ng sala ay malinaw na nakikita. Napakalinaw. Ang aking asawa, si Marco de la Cruz, ay nakatayo sa gitna ng silid, hawak ang isang baso ng matingkad na pulang alak. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa isang kagalakan na hindi ko pa nakikita kailanman. Sa tabi niya ay ang aking biyenan, si Ye. Lito de la Cruz, isang lalaking laging mukhang marangal at istrikto. Ang aking hipag na si Isabel de la Cruz ay nakakapit sa braso ng isang estrangherong lalaki, tumatawa ng malandi. At doon, nakaupo sa paborito kong sofa, ay isang magandang batang babae na malaki na ang tiyan. Maingat siyang inaalagaan ng aking biyenan, binabalatan pa ng mansanas. Lahat sila ay naroroon, masaya, na parang nagdiriwang ng isang malaking tagumpay. Nagsimulang umugong ang aking mga tainga, ngunit pilit kong pinakinggan ang kanilang usapan. Halina, itaas natin ang ating mga baso, sabi ng aking biyenan, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Para sa perpektong plano ng aking anak, si Marco de la Cruz. Bukas, matatapos na ang lahat. Ang tinik sa lalamunan ng ating pamilya ay aalisin na at ang buong 300 milyong ay mapupunta sa atin. Ang tunog ng mga baso na nag-umpugan ay matinis at sumunod ang tawanan at sigawan. Napatigil ako sa likod ng mga bulaklak. Ang aking buong katawan ay nanigas na parang estatwa. Ang tinik sa lalamunan. Ako ba ang tinutukoy nila? Aalisin? Ano ang gagawin nila sa akin? Inubos ni Marco ang kanyang alak at niyakap ang buntis na babae. Yumuko siya at hinalikan ang tiyan nito ng may pagmamahal. Mahal kong Lina, maghintay ka lang ng isa pang araw kasama ang ating anak. Pagkatapos ng bukas, bibigyan ko kayo ng marangal na pangalan. Formal kitang pakakasalan. Lina Reyes. Pamilyar ang pangalang iyon. Pilit kong inalala at bigla akong natigilan. Siya ang bagong pharmacist na lumipat sa ospital kamakailan, ang direktang naghahanda ng aking mga gamot ayon sa utos ni Marco. Sila pala ay magkarelasyon. Ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay anak ng aking asawa. Ang 7 taon naming kasal. Ang 7 taon ng pagmamahal at pangangalaga. Lahat pala ay isang malaking kasinungalingan. Kuya Marco, sigurado ka bang walang magiging problema bukas? Tanong ni Isabel, ang hipag kong laging nagpapakita ng kabaitan sa akin, hindi maitago ang pagkainip sa kanyang boses. Ngumisi si Marco, isang ngiti na hindi ko pa nakita sa kanya, malamig at malupit. Huwag kang mag-alala, 7 taon ko itong pinaghandaan. Pinag-aralan kong mabuti ang kanyang medical records. Isang maliit na pagkakamali lang,
isang hindi inaasahang insidente sa panahon ng operasyon, at titigil ang kanyang puso magpakailanman. Magmumukha itong isang kapuspalad na medical accident, walang sinuman ang maghihinala. Isang mahusay na heart surgeon na tulad ko ay hindi na iligtas ang sariling asawa, nakakaawa talaga, hindi ba? Nagtawanan ang buong pamilya nila, isang malupit at kasuklam-suklam na halakhak. Ang aking biyenan, na iginagalang ko na parang tunay na ina, ay marahang tinapik ang kamay ni Lina at sinabing, mabait kong manugang, magpahinga ka lang at alagaan ang pagbubuntis mo. Si Marco na ang bahala sa lahat. Kailangan mo lang bigyan ang pamilyang ito ng isang apo. Kaya pala, lahat pala ay isang palabas. Isang palabas na masusing binuo sa loob ng 7 taon. Pinakasalan niya ako, minahal, inalagaan. Lahat dahil sa malaking yaman na iniwan ng aking mga magulang. Naghintay siya ng may pasensya na parang isang hayop na nangangaso, naghihintay sa araw na pinakamahina ang aking puso para kumilos. Ang operasyon bukas ay hindi para iligtas ako, kundi isang hatol ng kamatayan na nakatakda na. Naramdaman kong sumikip ang aking dibdib, mas masakit pa sa pinakamatinding atake sa puso. Parang naubos ang hangin sa aking mga baga. Kinailangan kong kumapit ng mahigpit sa malamig na pader sa likod ko para hindi matumba. Ang mga luha ay sunod-sunod na pumatak, ngunit hindi ako nangahas na gumawa ng anumang ingay. Kailangan kong manahimik, kailangan kong panoorin ang kasuklam-suklam na palabas na ito hanggang sa matapos. Muling nagsalita ang aking biyenan. Pagkatapos niyang mamatay, kailangan nating mabilis na ayusin ang mga legal na papeles. Si Marco ang nag-iisang legal na tagapagmana. Ang 300 milyong na iyon ay tutulong sa kumpanya ni Papa na makabangon sa utang, magbibigay ng puhunan kay Isabel para sa negosyo, at magbibigay sa iyo ng buhay na parang reyna. Matagal na nating tiniis ang may sakit na iyon. Bawat salita, bawat kataga nila ay parang matutulis na patalim na tumutusok sa aking nagdurugong puso. Sa kanilang mga mata, ako pala ay isang may sakit lamang, isang tinik, isang kasangkapan para gamitin. Ang pagmamahal at pag-aalala na ipinakita nila sa akin sa loob ng 7 taon, lahat ay kasinungalingan. Nakatayo ako roon sa dilim ng hardin, nakatingin sa maningning na liwanag ng sala, kung saan ang mga taong itinuring kong pamilya ay nagdiriwang ng aking nalalapit na kamatayan. Ang aking mundo ay ganap na gumuho sa isang gabi. Ang unang pagkahilo ay nawala, pinalitan ng matinding galit at sakit. Tumigil na sa pag-agos ang aking mga luha at sa aking dibdib, isang apoy ng paghihiganti ang nagsimulang mag-alab. Hindi ako maaaring mamatay ng ganito. Hindi ko hahayaang hindi mapanatag ang aking mga magulang sa kanilang libingan. Hindi ko hahayaang makamit ng mga hayop na iyon ang kanilang layunin at mabuhay ng masagana sa dugo at pawis ko at ng aking pamilya. Kailangan kong mabuhay. Hindi lang para mabuhay, kundi para pagbayarin sila sa lahat ng kanilang ginawa. Dahan-dahang ipinasok ng nanginginig kong kamay ang aking telepono sa bulsa ng jacket. Isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Kailangan ko ng ebidensya. Kailangan kong i-record lahat ng kanilang masasamang salita, ang kanilang maruruming plano. Ang aking daliri ay dumausdo sa screen, binuksan ang video recording mode. Maingat kong itinaas ang telepono, itinutok ang kamera sa pagitan ng mga dahon, diretsyo sa gitna ng party. Ang screen ng telepono ay umilaw, kinukunan ang buong kasuklam-suklam na eksena. Ang mga ngiti, ang mga tagay, ang mga mukha ng kagalakan, at ang kanilang malupit na pag-uusap. Lina, tignan mo ito, sabi ni Marco, kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon na pelus, at binuksan ito sa harap ng kanyang kabit. Sa loob ay isang kumikinang na singsing na diamante. Ito ang singsing na inihanda ko para mag-propose sa'yo. Pagkatapos ng lahat, mag-organisa ako ng isang malaking kasal para malaman ng buong mundo na ikaw ang asawa ni Marco de la Cruz. Tuwang-tuwa na tinanggap ni Lina ang singsing, tinitingnan ito. Salamat, Marco. Alam kong hindi mo pababayaan kami ng anak mo. Naggalit ang aking mga ngipin, pilit na pinapanatiling hindi nanginginig ang telepono. Kinunan ko ang bawat detalye, bawat anggulo. Kailangan kong magkaroon ng hindi matututulang ebidensya. Ang video ay tumagal ng halos 15 minuto, kumpleto ang pag-record ng kanilang mga plano at kalkulasyon. Hanggang sa nagsimula silang mag-usap ng ibang mga paksa, alam kong sapat na yon. Maingat kong pinatay ang recording mode at inilagay ang video sa isang secure na folder.
Ngayon kailangan kong umalis ng tahimik bago may makapansin sa aking presensya. Dahan-dahan akong umatras na parang pusa, hindi gumagawa ng ingay. Dumaan ako sa gilid ng pader, pabalik sa pangunahing daan. Ang buong proseso ay parang isang bangungot, ngunit ang aking isipan ay kakaibang malinaw. Ang sakit ay naging determinasyon, ang kahinaan ay napalitan ng bakal na kalooban. Naglakad ako papunta sa dulo ng kalye, pumara ng isa pang taxi. Pagkaupo sa loob ng sasakyan, saka lang ako nakahinga ng maluwag. Sinabi ko sa driver ang address ng ospital ng Maynila at isinandal ang aking ulo sa malamig na salamin ng bintana. Ang mga ilaw sa kalsada ay dumaan sa aking mukha, lumabo. Hindi na ako umiyak. Walang silbi ang pag-iyak ngayon. Kailangan kong kumilos. Sa aking isipan ngayon, mayroon lamang dalawang pangalan. Ang dalawang tao sa mundong ito na lubos kong pinagkakatiwalaan. Ang una ay si Carmela Reyes, ang aking matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Si Carmela ay isang neurologist, matalino, matalas, at napakatapat. Ang pangalawa ay si Atty. David Lim, ang matandang abogado na kasama na ng aming pamilya sa loob ng maraming dekada, ang namamahala sa lahat ng aking ari-arian at legal na usapin. Binuksan ko ang aking telepono, tinawagan muna si Carmela. Isang ring lang ay sinagot na niya, ang boses ay antok pa. Hello, Maria? Bakit ka tumatawag sa ganitong oras? Hindi ka ba natutulog para sa operasyon mo bukas? Carmela, paos kong sabi, may emergency ako. Pwede. Pwede ka bang pumunta sa ospital ngayon din? Pero huwag kang magpapakita kahit kanino. Pumasok ka sa likod na gate at dumiretso ka sa Special Care Unit number 3. Hihintayin kita doon. Tila naramdaman ni Carmela ang kakaiba sa aking boses. Hindi siya nagtanong ng marami, sumagot lang ng, sige, hintayin mo ako ng 20 minuto. Pagkatapos ng tawag, agad kong tinawagan si Atty. David Lim. Kahit hating gabi na, alam kong mayroon siyang espesyal na linya para sa mga emergency. Tito David, si Maria po ito, sabi ko, pilit na pinapakalma ang aking boses. Paumanhin po sa abala sa ganitong oras, pero mayroon pong napakahalagang bagay na may kinalaman sa aking buhay at sa lahat ng aking ari-arian. Sa kabilang linya, naging seryoso agad ang boses ni Tito David. Maria, anong nangyari? Huminahon ka at sabihin mo sa akin. Hindi ko po masasabi sa telepono. Bukas ng umaga, eksaktong alas 7, pwede po ba kayong pumunta sa ospital? Kailangan po nating magkita ng personal. At Tito, paki-activate po agad ang Phoenix Plan para sa akin. Phoenix Plan, natahimik si Tito David ng ilang segundo, tila nagulat. Ito ay isang napakalihim na contingency financial plan na itinatag ng aking ama kasama niya noon pa, para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang planong ito ay nagpapahintulot na i-freeze at ilipat ang lahat ng aking ari-arian sa ibang bansa nang mabilis nang hindi ko kailangang personal na naroroon. Ang aking ama ay isang maingat na tao. Palagi niyang pinaghahandaan ang lahat ng panganib. Marahil ay may naramdaman siyang hindi tama sa kanyang manugang. Naiintindihan ko, sabi ni Tito David. Alas 7 ng umaga bukas, darating ako. Mula ngayon hanggang sa oras na yon, kailangan mong maging napakaingat. Huwag kang magtitiwala kahit kanino. Narinig mo ba? Opo, naiintindihan ko po. Maraming salamat po. Pagkababa ng telepono, gumaan ang aking pakiramdam. Opisyal nang nagsimula ang aking plano ng pagganti. Sakto namang huminto ang taxi sa harap ng ospital ng Maynila. Nagbayad ako, itinago ang aking mukha sa hood ng jacket, at mabilis na pumasok. Hindi na ako bumalik sa aking silid. Hindi na yon ligtas. Dumiretso ako sa Special Care Unit, kung saan para sa mga pasyente pagkatapos ng operasyon. Alam kong may ilang bakanteng silid doon. Doon ako maghihintay kay Carmela. Mula ngayon, bawat hakbang ko ay dapat maingat na kalkulahin. Nasa loob ako ng lungga ng tigre at ang tigring iyon ay ang aking asawa na kasama ko sa loob ng 7 taon. Nakaupo ako sa Special Care Unit number 3, isang malamig at bakanteng silid, naghihintay kay Carmela. Pagkalipas ng mga 20 minuto, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Carmela, suot ang lab coat ng ibang doktor para walang makakilala. Ang kanyang mukha ay halatang nag-aalala. Diyos ko, Maria, anong nangyari? Ang sama ng itsura mo.
Mabilis na lumapit si Carmela sa akin, hinawakan ang aking nanlalamig na kamay. Wala akong sinabi, tahimik kong binuksan ang telepono at ipinakita sa kanya ang video na kakakuha ko lang. Kinuha ito ni Carmela, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen. Habang nanonood, nagbago ang kanyang ekspresyon, mula sa pagtataka hanggang sa pagkabigla, at pagkatapos ay sa matinding galit. Paminsan-minsan ay kailangan niyang takpan ang kanyang bibig para hindi sumigaw. Nang matapos ang video, natigilan si Carmela ng matagal bago tumingin sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng awa at nag-aalab na galit. Mga hayop, mga demonyo, nagalit ang kanyang mga ngipin. Yang Marco na yan, buong pamilya niya. Hindi ako makapaniwala. Niloko kanya sa loob ng 7 taon. Hindi ito ang oras para magalit, Carmela, sabi ko, ang aking boses ay nakakagulat na kalmado. Kailangan ko ng tulong mo. Ngayon na. Mangyayari ang operasyon sa loob ng ilang oras. Hindi ko pwedeng hayaan si Marco de la Cruz na hawakan ako. Agad na bumalik sa pagiging profesional na doktor si Carmela. Tama, ang unang bagay na dapat gawin ay palitan ang buong surgical team. Hahanapin ko agad si Director Lee. Kaibigan siya ng mga magulang mo, ang pinakamapagkakatiwalaan sa ospital na ito. Sasabihin natin sa kanya ang buong katotohanan. Hindi pwede, putol ko. Hindi natin pwedeng sabihin ang buong katotohanan. Kung sasabihin natin, mabubuko ang plano ko. Si Marco ay napakatuso, kahit kaunting kilos lang ay maghihinala na siya agad. Ang pwede lang nating sabihin ay bigla akong nawala ng tiwala sa kanyang kakayahan at hinihiling na palitan ang lead surgeon kay Director Lee. Gamitin mo ang dahilan na mahalaga ang psikolohikal na estado ng pasyente bago ang operasyon. Naniniwala akong papayag ang direktor. Nag-isip sandali si Carmela at tumango. Sige, makatwiran ang dahilang iyon. Pupunta na ako. Ano naman ang susunod mong gagawin? Tuloy pa rin ako sa operasyon tulad ng plano. Pero pagkatapos ng matagumpay na operasyon, magpapanggap akong napakahina pa rin at lubos na nagtitiwala sa kanya. Kailangan kong umarte para malinlang siya. Habang tahimik tayong nangangalap ng karagdagang ebidensya para ibunyag ang lahat ng krimen niya at ng kanyang pamilya. Tumingin sa akin si Carmela nang may paghanga. Maria, mas matatag ka kaysa sa inaakala ko. Wala na akong ibang pagpipilian, Carmela. Kailangan kong mabuhay para ipaghiganti ang aking mga magulang at ang aking sarili. Hindi na nagsalita pa si Carmela, tumango lang siya nang may determinasyon at mabilis na umalis. Naiwan akong mag-isa sa silid, ang aking isipan ay puno ng alalahanin. Ang plano ay nakalatag na, ngunit isang maliit na pagkakamali lang, at matatapos na ang buhay ko. Isang oras ang lumipas, bumalik si Carmela kasama si Director Lee. Siya ay isang lalaki na lampas 60 na, may mga puting buhok na ngunit matikas pa rin ang tindig, at may matatag at mabait na mga mata. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Narinig ko na kay Carmela. Maria, bigla mong gustong palitan ang lead surgeon. Tumango ako, pilit na nagpapakita ng kahinaan. Tito, paumanhin po sa biglaang pagbabago. Hindi lang po ako nakatulog kagabi, palagi po akong kinakabahan. Alam ko pong magaling na doktor si Marco, pero asawa ko po siya, natatakot po akong ma-pressure siya. Ako po. Sa karanasan niyo lang po ako nagtitiwala. Pakiusap po, tulungan niyo po ako. Tinitigan ako ni Director Lee ng matagal at bumuntong hininga. Sige, ang psikolohikal na estado ng pasyente ang pinakamahalaga. Ako na mismo ang mag-opera sa'yo. Ang buong surgical team, mula sa anesthesiologist hanggang sa mga nurse, papalitan ko rin ng mga pinakapinagkakatiwalaan kong tao. Huwag ka nang mag-alala. Salamat po, Tito, mahina kong sabi, gumaan ang aking pakiramdam. 8:00 ng umaga, dinala ako sa operating room. Hinihintay ako ni Marco sa pinto, ang kanyang mukha ay nagpapakita pa rin ng karaniwang pag-aalala at kabaitan. Mahal, huwag kang matakot. Palagi akong nasa tabi mo, sabi niya, hawak ang aking kamay, nagsasabi ng mga kasinungalingan. Tumingin ako ng malalim sa kanyang mga mata, pilit na hindi ipinapakita ang aking pagkamuhi. Nagtiwala ako sa iyo, sagot ko. At pagkatapos, itinulak ang kama papasok. Isinara ang pinto ng operating room, naghihiwalay sa dalawang mundo. Sa loob, si Director Lee at ang bagong team ay handa na.
Ang anesthesiologist ay isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may napakabait na mga mata. Lumapit siya sa akin at marahang sinabi, "Hija, huminga ka ng malalim." Sinunod ko siya. Unti-unting kumalat ang anesthesia sa aking katawan. Bago ako tuluyang mawalan ng malay, nakita ko pa ang determinadong tingin ni Director Le at ang kanyang tiwalang pagtango. Ang aking buhay ngayon ay nasa kamay na ng mga taong ito. Ang tanging magagawa ko ay magdasal na maging maayos ang lahat. Ang nakatakdang operasyon, hindi ayon sa plano ni Marco, kundi ayon sa pagkakataong ibinigay sa akin ng tadhana para magsimulang muli, ay opisyal nang nagsimula. Hindi ko alam kung gaano katagal akong walang malay. Ang unang pakiramdam nang bumalik ang aking kamalayan ay isang mapurol na sakit sa aking dibdib at isang matinding pagod sa buong katawan. Ang aking mga talukap ay mabibigat at kinailangan kong magsikap para buksan ang mga ito ng kaunti. Ang puting ilaw ng silid ng ospital ay tumama sa aking mga mata, medyo nakakasilaw. Ang lahat sa paligid ko ay malabo at kumikislap. Narinig ko ang regular na tunog ng mga makina at ang bulungan ng mga taong malapit. "Doktor, kumusta na ang asawa ko? Matagumpay ba ang operasyon?" Boses ni Marco iyon. Ang parehong malambing at mapagkunwaring nag-aalalang boses. Agad kong ipinikit ang aking mga mata, ipinagpatuloy ang aking pag-arte. Ako ay isang pasyente na kagagaling lang sa isang malaking operasyon, mahina, inaantok, at walang alam sa nangyayari. Ang operasyon ay napakatagumpay, Marco, huwag po kayong mag-alala, kalmadong sabi ni Director Le, puno ng otoridad. Ang pasyente ay lampas na sa panganib. Gayunpaman, dahil sa kanyang mahinang kondisyon at sa komplikadong operasyon, mangangailangan siya ng mahabang panahon para gumaling. Nananatili pa rin siyang nasa ilalim ng impluwensya ng anesthesia, ililipat namin siya sa special care unit para sa karagdagang pagmamasid. Naramdaman kong itinutulak ang aking kama. Maya-maya, narinig kong huminto ang mga gulong at inilipat ako sa isang mas tahimik na lugar. Isinara ang pinto, tanging ang tunog ng mga makina at ang aking sariling paghinga ang natira. Alam kong nasa labas si Marco at siguradong galit na galit siya at litong-lito. Ang kanyang plano ay nabigo. Nakaligtas ako. Ilang sandali pa, muling bumukas ang pinto. Naramdaman kong may lumapit sa aking kama, isang kamay ang humawak sa akin. Kahit hindi ko buksan ang aking mga mata, alam kong si Marco iyon, ngunit ang kanyang kamay ay hindi na kasing init ng dati. Malamig ito at medyo matigas. Umaarte siya at ako rin. "Maria, mahal, gising ka na ba?" tawag niya, pilit na nagpapakita ng kagalakan. "Salamat sa Diyos. Sa wakas, gising ka na. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala para sa'yo? Marahan akong gumalaw. Ang aking mga pilikmata ay nanginginig na parang sinusubukang magising. Iminulat ko ang aking mga mata at tiningnan siya, ang aking tingin ay malabo at mahina. "Marco," ang aking boses ay paos at tuyo. Nandito na ako, mabilis niyang hinawakan ang aking kamay. "Kumusta ang pakiramdam mo? Masakit ba?" Tumingin ako ng malalim sa kanyang mga mata. Ang mga matang iyon na dati buong mundo ko, ngayon ay puno na lang ng pagkukunwari. Nag-aalala siya, ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata ay walang nikatiting na awa o tunay na kagalakan. Ang kanyang mga mata ay tuyong-tuyo, walang kahit isang patak ng luha para sa asawang kagagaling lang sa bingit ng kamatayan. Ginagampanan niya lang ang papel ng isang tapat na asawa. "Pagod ako," sabi ko ng pautal-utal at muling ipinikit ang aking mga mata na parang wala ng lakas. Kailangan kong umarte ng mahusay. Kailangan kong paniwalain siya na ako pa rin ang tanga na bulag na nagmamahal sa kanya, walang anumang pagdududa. Sa ganitong paraan lamang siya magiging kampante at magpapakita ng mas maraming butas. Nanatili akong nakahiga, nagkukunwaring natutulog. Matagal na nakaupo si Marco sa tabi ko, walang imik. Ramdam ko ang kanyang pagkainip at pag-aalala sa paraan ng kanyang patuloy na paggalaw ng kanyang daliri sa aking kamay. Ano kaya ang iniisip niya? Paano niya pinaplano ang kanyang susunod na hakbang? Para subukan ang kanyang reaksyon, nagsimula akong magsalita habang natutulog. Sinadya kong sabihin ang mga walang saysay na pangungusap sa mahinang boses, "Anak. Anak natin. Huwag mong iwanan ang anak." Malinaw kong naramdaman na huminto ang kamay ni Marco na nakahawak sa akin at bahagyang humigpit. Nagulat siya, tulad ng inaasahan ko.
Siya at si Lina ay may anak kaya't nang marinig niyang binanggit ko ang tungkol sa anak, ang una niyang reaksyon ay takot. Takot na baka may nalaman na ako. Maria, anong sinasabi mo? Lumapit siya sa aking tainga at bumulong, wala tayong anak. Hindi ako sumagot, bahagya lang akong kumunot noo, ang aking bibig ay patuloy na bumubulong ng mga walang kahulugang salita. Ang maliit na palabas na ito ay nagtagumpay, nagtanim ako ng pagdududa sa kanyang isipan, na nag-udyok sa kanya na isipin kung may alam ba talaga ako o nagsasalita lang ako ng walang kabuluhan dahil sa epekto ng gamot. Ilang sandali pa, may pumasok na nurse para mag-check. Kinailangang tumayo ni Marco, tiningnan niya ako ulit, ang kanyang mga mata ay puno ng komplikasyon bago umalis. Nang magsara ang pinto, saka lang ako dahan-dahang nagmulat ng mata. Ako na lang ang mag-isa sa silid. Nanalo ako sa unang round. Pero alam kong nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Hindi siya basta-basta susuko. Siya at ang buong pamilya niya ay mag-isip pa ng maraming plano para saktan ako at kailangan kong laging maging alerto at matatag para harapin sila. 2 araw pagkatapos ng operasyon, nasa special care unit pa rin ako. Ang aking kalusugan ay mabilis na bumubuti salamat sa masusing pangangalaga ng medical team na inayos ni Director Lee. Ngunit sa harap ni Marco at ng kanyang pamilya, ako pa rin ay isang mahinang pasyente, minsan gising, minsan tulog, at hindi makapagsalita ng malinaw. Araw-araw bumibisita si Marco, may dalang lugaw at sopas, at matyagang sinusubuan ako. Ang kanyang pag-arte ay napakahusay na kung hindi ko personal na narinig ang kanilang kasuklam-suklam na usapan, marahil ay nalinlang din ako. Ang kanyang pamilya ay salitan ding bumibisita. Ang aking biyenan ay nananatiling seryoso ang mukha, nagtatanong ng ilang formal na tanong. Ang aking biyenan naman ay humahagulhol habang hawak ang aking kamay, nagsasabi ng mga peking salita ng awa. Ang aking hipag na si Isabel ay nagdala ng mga prutas at masayang nagkukwento para aliwin ako. Isang buong pamilya ng mga aktor. Ipinikit ko ang aking mga mata, paminsan-minsan ay sumasagot lang ng mahinang Alam kong hindi sila pumunta rito para bisitahin ako kundi para alamin ang sitwasyon, para makita kung gaano pa katagal ang buhay ko. Sa hapon ng 3 araw, pagkaalis ni Marco, muling dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babaeng doktor na nakasuot ng face mask at sombrero na halos takpan ang buong mukha. Lumapit siya sa kama, tiningnan ang mga vital signs sa monitor at yumuko malapit sa aking tainga. Maria, si Carmela ito, bulong niya. Binuksan ko ang aking mga mata, masayang tiningnan ang aking matalik na kaibigan. Nagpanggap si Carmela bilang ibang doktor para bisitahin ako nang hindi maghihinala si Marco. Nakarating ka, bulong ko. Kanina pa kita hinihintay. Kailangan kong hintayin umalis ang hayop mong asawa bago ako makapasok, sabi ni Carmela, may galit pa rin sa kanyang boses. Kumusta ka na? Mas malakas ka na ba? Okay lang ako. Maayos ang pag-aalaga sa akin ni Director Lee. Ano na ang mga nalaman mo? Diretso kong tanong. Tumango si Carmela, kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na tablet. Gaya ng sinabi mo, nag-focus ako sa pag-imbestiga kay Marco at sa kanyang kabit, si Lina Reyes. At tama ka, maraming kahina-hinalang bagay. Binuksan niya ang isang file sa tablet. Una, humingi ako ng tulong sa isang kaibigan sa AI department para i-check ang search history ni Marco sa kanyang work computer sa nakalipas na 6 na buwan. Hulaan mo kung ano ang pinakamadalas niyang hinahanap. Rare heart surgery complications. How to induce sudden cardiac arrest without trace. Lethal dose of anesthesia. Pinag-aralan niyang mabuti kung paano ka papatayin sa operating table. Nanlamig ang aking katawan. Kahit na alam ko na ang kanyang plano, nang marinig ko ang mga konkretong ebidensya, hindi ko maiwasang manginig sa kanyang kalupitan at pagkalkula. Ano pa? Meron pa, patuloy ni Carmela. Yung Lina Reyes na yon, chinek ko ang records niya. Hindi siya bagong pharmacist tulad ng inaakala ng lahat. Classmate sila ni Marco noong medical school pa. Matagal na silang may relasyon. Ang paglipat niya sa ospital na ito at ang pag-assign sa kanya sa pharmacy para maghanda ng mga gamot mo ay tiyak na hindi nagkataon. Lahat ay bahagi ng kanilang plano. Kaya malinaw na ang lahat. Hindi bago ang kanilang relasyon. Marahil ay kasabay na itong umiral sa aming kasal sa loob ng maraming taon. Napakatanga ko para walang kamalay-malay.
At ito ang pinakamahalaga, sabi ni Carmela, inilapit sa akin ang screen ng tablet. Sa loob ng nakaraang taon, bumili si Marco ng 5 malalaking life insurance policies para sa'yo. At ang nag-iisang benepisyaryo sa lahat ng kontrata ay siya. Ang ebidensya ay napakalinaw. Hindi lang ang aking mana ang gusto niyang makuha, kundi pati na rin ang pera mula sa insurance. Naghanda siya ng isang perpektong plano para yumaman sa aking kamatayan. Salamat, Carmela, sabi ko, puno ng pasasalamat. Napakalahalaga ng mga impormasyong ito. Pakisave lahat at ipadala kay Atty. David Lim. Sabihin mo sa kanya na kailangang mas mapabilis ang Phoenix Plan. Gusto kong mailipat na lahat ng ari-arian bago pa man may magawang iba si Marco. Sige, sasabihin ko agad, tumango si Carmela. Ikaw naman, mag-ingat ka ng husto, lalo na sa pagkain at gamot. Hinala ko'y hindi palalampasin ni Lina ang pagkakataong ito para kumilos. Alam ko, sagot ko. Lahat ng dinadala ni Marco, kumakain lang ako ng kaunti para kunwari at pagkatapos ay itinatapon ko. Sa mga gamot naman, hihingi ako ng tulong sayo. Nag-usap pa kami sandali tungkol sa mga susunod na hakbang. Patuloy na mangangalap ng ebidensya si Carmela, lalo na sa relasyon ni Marco at Lina. Ako naman ay magpapatuloy sa pag-arte bilang isang mahinang asawa, naghihintay ng tamang pagkakataon para gumanti. Bago umalis, mahigpit na hinawakan ni Carmela ang aking kamay. Maria, hindi ka nag-iisa. Nandito ako, si Director Lee at si Atty. David Lim. Siguradong pagbabayarin natin ang mga taong iyon. Tumango ako, gumaan ang pakiramdam. Tama, hindi ako nag-iisa. May mga mapagkakatiwalaan akong mga kakampi at isang malinaw na layunin. Ang apoy ng paghihiganti sa aking puso ang magiging lakas ko para malampasan ang lahat. Sa mga sumunod na araw, ipinagpatuloy ko ang aking pag-arte. Sa umaga, ako ay isang mahinang pasyente, lubos na umaasa sa pangangalaga ng aking mapagmahal na asawa. Ngunit pagsapit ng gabi, kapag mag-isa na lang, nagiging ibang tao ako. Sinusubukan kong umupo, maglakad ng dahan-dahan sa silid para mas mabilis na gumaling ang aking katawan. Binabasa ko ang lahat ng dokumento na lihim na dinadala ni Carmela, pinag-aralan ang bawat ebidensya, at binabalangkas ang mga susunod na hakbang sa aking plano. Si Marco ay tila lalong naiinip. Ang plano niyang patayin ako sa operating table ay nabigo at ngayon ay kaharap niya ang isang may sakit na asawa, nasa bingit ng kamatayan. Hindi siya maaaring kumilos ng hayagan, ngunit hindi rin siya maaaring maghintay ng matagal. Isang umaga, binisita niya ako, hindi lugaw o sopas ang dala kundi isang tumpok ng mga papeles. Mahal, mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Tanong niya, ang kanyang boses ay kasing tamis ng pulot. Pagod pa rin ako, mahal, sagot ko ng mahina. Alam ko, sabi niya, marahang hinahaplos ang aking buhok. Pero may ilang mahahalagang bagay na kailangan nating ayusin. Ang kumpanya ni Papa ay may kaunting problema, kailangan ng malaking halaga para makabawi. At dahil may sakit ka, hindi ka makakapunta sa bangko. Baka gusto mong pirmahan itong power of attorney para ako na ang mag-asikaso ng lahat para sa'yo. Ano sa tingin mo? Inilabas niya ang mga papeles sa harap ko, isang power of attorney para sa ari-arian. Ito pala ang kanyang plan niya. Kung hindi niya ako mapatay, lilinlangin niya ako para pirmahan ang mga papeles para magkaroon siya ng ganap na kapangyarihan sa aking 300 milyong na yaman. Akala niya siguro ay tanga pa rin ako na madaling maloko. Tiningnan ko ang mga papeles at pagkatapos ay siya, ang aking mga mata ay pilit na nagpapakita ng kawalang malay. Power of attorney. Pero wala akong alam sa mga ganitong bagay. At pagod na pagod ako. Nanginginig ang kamay ko, hindi ko kayang humawak ng ballpen. Sabi ko, sinasadyang umubo ng ilang beses, ang aking katawan ay nanginginig. Pwede bang kapag gumaling na ako saka natin ito pag-usapan? Gusto ko lang magpahinga ngayon. Tiningnan ako ni Marco, isang kislap ng pagkabigo at inis ang dumaan sa kanyang mga mata, ngunit mabilis niya itong itinago. Muli siyang umiti ng malambing, sige, kung hindi ka pa handa, magpahinga ka na lang. Ako na ang bahala sa pera. Huwag mo nang isipin yan para hindi ka mapagod. Itinago niya ang mga papeles ngunit alam kong hindi siya susuko, maghahanap siya ng ibang paraan para pilitin akong pumirma. Tanghali ng araw na yon, dinala ng nurse ang aking gamot. Gaya ng dati, isang dakot ito ng mga tableta na may iba't ibang kulay.
Ngunit napansin ko ngayon na may isang mapusyaw na asul na tableta na hindi ko pa nainom dati. Naramdaman kong may hindi tama. Nurse, tawag ko. Anong gamot po itong asul? Bakit parang iba? Tiningnan ng nurse ang blister pack. Pampatulog po iyan, ma'am. Sabi po ni A.K. Marco, madalas daw po kayong hindi makatulog kaya't espesyal niyang ipinadagdag ito sa reseta kay Pharmacist Lina para masarap ang tulog ninyo. Marco at Lina. Sila na naman. Bumilis ang tibok ng puso ko, siguradong may plano sila. Ah, ganun ba? Ngumiti ako. Sige, iwan mo na lang ang gamot dyan. Mamaya ko na inumin. Pagkaalis ng nurse, maingat kong kinuha ang asul na tableta. Hindi ko ito ininom. Hindi ko rin ininom ang iba pang mga gamot. Hindi ako makapagtitiwala sa anumang gamot na inihanda ni Lina. Nagpanggap akong uminom ng gamot at itinago ang lahat sa isang tissue, inilagay sa ilalim ng unan. Kailangan kong hintayin si Carmela para dalhin ang mga ito para sa pagsusuri. Hapon, muling nagpanggap si Carmela bilang doktor at binisita ako. Agad kong ibinigay sa kanya ang pakete ng gamot. Carmela, tingnan mo ito. Hinala ko may lason dito, lalo na itong asul. Sabi nila pampatulog pero hindi ako naniniwala. Kinuha ni Carmela ang pakete ng gamot, naging seryoso ang kanyang mukha. Sige, dadalhin ko ito sa isang mapagkakatiwalaang pribadong laboratorio sa labas. Hindi natin pwedeng ipaalam ito sa loob ng ospital. Lalabas ang resulta sa loob ng 24 oras. Mag-ingat ka, paalala ko. Ikaw din, sagot ni Carmela, mula ngayon, huwag ka nang inom ng anumang gamot. Hahanap ako ng paraan para makapagpasok ng tunay na bitamina at supplement para sa iyo. Gabing iyon, hindi ako makatulog. Palagi kong iniisip ang mga tabletang iyon. Gusto ba nilang gumamit ng gamot para saktan ako? Gusto ba nilang dahan-dahan akong mamatay, tulad ng isang pasyenteng nanghihina dahil sa sakit? Ang kanilang kalupitan ay walang hanggan. Kinabukasan, kinakabahan akong naghintay ng balita mula kay Carmela. Dumating pa rin si Marco, malambing at maalalahanin pa rin. Tinanong niya ako kung masarap ba ang tulog ko. Sinabi kong salamat sa bagong pampatulog, nakatulog ako ng mahimbing. Tila nasiyahan siya. Sa wakas, dumating si Carmela sa hapon, ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay namumula sa galit. Isinara niya ang kurtina at ipinakita sa akin ang resulta ng pagsusuri sa kanyang telepono. Maria, tama ka, nanginginig ang boses ni Carmela. Ang asul na tableta ay hindi pampatulog, ito ay isang mataas na dosis ng pampalaglag. Kung iinumin mo ito, hindi lang ang sanggol sa iyong sinapupunan, kung mayroon man, ang mawawala, kundi pati na rin ang iyong matris ay malubhang mapipinsala, na magdudulot ng pagdurugo at posibleng kamatayan. Natigilan ako. Pampalaglag? Iniisip ba nilang buntis ako sa anak ni Marco, kaya gusto nilang patayin kaming mag-ina, o gusto lang nilang magdulot ng isang mapanganib na komplikasyon para maging dahilan ng aking kamatayan? Hindi pa dyan nagtatapos, patuloy ni Carmela, itinuro ang resulta ng pagsusuri ng iba pang mga gamot. Sa mga bitamina na araw-araw mong iniinom, naghalo si Lina ng maliit na halaga ng digoxin. Ito ay isang gamot para sa puso. Ngunit kung sobra ang dosis o gagamitin ng matagal sa isang taong may sakit na tulad mo, dahan-dahan itong magdudulot ng pagpalya ng puso, hindi regular na tibok ng puso, at sa huli ay pagtigil ng puso. Hindi ka nila gustong patayin agad, gusto nilang dahan-dahan kang mamatay, na magmumukhang dahil sa komplikasyon ng sakit sa puso pagkatapos ng operasyon. Napakatuso nilang plano. Tiningnan ko ang resulta ng pagsusuri, nanginginig ang aking mga kamay at paa. Kung hindi dahil sa aking pag-iingat at tulong ni Carmela, malamang ay nahulog na ako sa kanilang bitad. Hindi lang pera ko ang gusto nila, gusto talaga nilang kunin ang buhay ko sa anumang paraan. Ang galit sa aking puso ay umabot na sa sukdulan. Sige, kung gusto ninyong maglaro, makikipaglaro ako sa inyo hanggang sa huli. Kailangan nang magwakas ang palabas na ito. Kailangan natin ng mas maraming ebidensya, Carmela, sabi ko, ang aking boses ay kasing lamig ng yelo matapos kumalma. Ang mga ito kasama ang video noong gabing iyon ay maaaring sapat na para kasuhan sila ng pananakit, ngunit hindi sapat para ibunyag ang kanilang buong pagkukunwari at 7 taong plano ng pag-agaw ng ari-arian. Gusto kong masira sila ng tuluyan, walang matatakbuhan. Tumango si Carmela.
Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng determinasyon. Naiintindihan ko. Kailangan natin ng malinaw na ebidensya ng kanilang lihim na relasyon. Ang mga sinabi nila sa video ay maaaring itanggi nila na biro lang habang lasing. Pero ang mga larawan ay hindi nagsisinungaling. Tama, sabi ko. Kailangan ko ng mga larawan nila na magkasama. At higit sa lahat, ebidensya na ang sanggol sa sinapupunan ni Lina ay anak ni Marco. Iyon ang magiging huling dagok sa tinatawag niyang pagmamahal para sa akin sa loob ng 7 taon. Ako na ang bahala dyan, matatag na sabi ni Carmela. May kakilala akong pribadong investigador na napaka-discreet at profesional. Susubaybayan natin sila. Ang ospital na ito ang kanilang entablado, ngunit dito rin sila mabubuko. Kinabukasan, sinimulan na namin ang aming plano. Ang pribadong investigador na inupahan ni Carmela, si Reynaldo Fernandez, ay nagsimula na sa kanyang trabaho. Nagpanggap siyang kamag-anak ng isang pasyente, palaging nasa mga lugar kung saan madalas pumunta sina Marco at Lina. Ako naman, sa papel ng isang pasyente, ay naging isang di inaasahang tiktik. Tuwing kasama ko si Marco sa silid, sinasadya kong tingnan ang kanyang telepono, pinapansin ang mga text message at mga tawag. Napakaingat niya, palaging binubura ang lahat ng bakas, ngunit ang kanyang pagmamadali at palihim na kilos ay hindi nakaligtas sa aking mga mata. Pagkalipas ng 3 araw, dumating ang pagkakataon. Tanghali ng araw na yon, sinabi sa akin ni Marco na mayroon siyang bigla ang case conference at mawawala ng 1 oras. Pagkaalis niya, agad akong nakatanggap ng text mula kay Carmela, nasa rooftop sila. Ang rooftop ng ospital ay isang lugar na bihira puntahan, lalo na sa tanghalian. Ito ang perpektong tagpuan para sa mga lihim na relasyon. Sinusubaybayan sila ni Reynaldo at natuklasan ang kanilang routine. Bawat ilang araw ay umaakyat sila doon para magkita. Mula sa aking silid, sa pamamagitan ng bintana, hindi ko makita ang rooftop, ngunit naiisip ko ang eksena. At hindi nagtagal, ipinadala sa akin ni Carmela ang kailangan ko. Isang serye ng malinaw na mga larawan na kuha mula sa isang gusali sa tapat. Sa larawan, mahigpit na yakap ni Marco si Lina, ang kanyang kamay ay nasa tiyan nito, ang kanilang mga mukha ay puno ng kaligayahan. May isang larawan pa na sila ay naghahalikan ng may pag-ibigan. Sumakit ang aking puso, hindi dahil sa selos kundi dahil sa pandidiri sa kanilang walang hiyang panloloko. Hindi pa dyan nagtatapos, text ni Carmela. Mas magaling pa ang nagawa ni Reynaldo. Nakuha niya ang buhok ni Marco mula sa kanyang lab coat at laway ni Lina mula sa basong ininuman niya. Pwede nating ipad-na-test ang sanggol. Nanginginig ako sa tuwa. Ito ang pinakamatulis na sandata. Hindi madali ang DNA testing ng fetus, ngunit sa mga koneksyon ni Carmela at tulong ng isang profesional na investigador, lahat ay posible. Habang hinihintay ang resulta, nakatanggap ako ng tawag mula kay Atty. David Lim. Ang kanyang boses ay masaya. Maria, may magandang balita ako sa iyo. Ang Phoenix Plan ay 80% ng kumpleto. Lahat ng iyong stocks, bonds, at investments ay lihim na naibenta at ginawang cash. Ang malaking bahagi ng pera ay ligtas nang nailipat sa mga Swiss bank account sa ilalim ng isang bagong pangalan. Hindi na kailanman magagalaw ni Marco de la Cruz kahit 1 sentimo. Ang mga natitirang ari-arian ay kasalukuyang inililipat sa isang trust company na itinatag ko. Sa loob ng 1 linggo, matatapos na ang lahat. Maraming salamat po, Tito, sabi ko, gumaan ang aking pakiramdam. Ang kuta ng yaman na matagal nang inaasam ni Marco at ng kanyang pamilya ay isa na lang ngayong hungkag na shell. 1 linggo ang lumipas. Tulad ng inaasahan, 2 magandang balita ang sabay na dumating, lumabas na ang resulta ng DNA test, si Marco nga ang ama ng sanggol sa sinapupunan ni Lina, na may 79.9% na probabilidad. Kasabay nito, ipinaalam ni Atty. David Lim na ligtas nang naprotektahan ang lahat ng aking ari-arian. Handa na ang lahat. Ngayon, hawak ko na ang hindi matututulang ebidensya ng pangangalo niya, ebidensya ng planong pagpatay, at isang ligtas na nakatagong yaman. May sapat na akong puhunan para simulan ang huling laro laban sa pamilya ng aking asawa. Mula nang makaligtas ako sa operasyon, nawalan na ng pasensya si Marco. Hindi na niya maitago ang pagkainip at inis sa kanyang mga mata tuwing tinitingnan ako. Sinubukan niyang gamitin ang power of attorney ngunit nabigo.
Sinubukan niyang gumamit ng lason ngunit hindi rin nagtagumpay. Ngayon, para siyang isang hayop na nasukol, lalo na't araw-araw siyang tinatawagan ng mga pinagkakautangan ng kumpanya ng kanyang ama. Madalas na siyang magalit ng walang dahilan, ang matatamis na salita ay unti-unting nawawala, napapalitan ng sunod-sunod na tanong tungkol sa pera, kung kailan ako gagaling para makapunta sa bangko. Ginamit ko pa rin ang dati kong taktika, nagkukunwaring pagod at masakit para ipagpaliban. Mahal, pagod ako, masakit ang ulo ko, hindi ako makapag-isip. Sa bawat pagkakataon, aalis siya ng may galit. Alam kong naubusan na siya ng ideya, at kapag naubusan ng ideya ang isang masamang tao, mas nagiging desperado siya. Isang gabi, halos isang buwan na akong nasa ospital, dumating si Marco na may ibang-ibang itsura. Muli siyang umingiti, malambing tulad ng dati. May dala siyang isang mangkok ng bird's nest soup, at maingat na umupo sa tabi ng kama. Mahal, marami akong naisip, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, matagal ka na sa ospital, ang amoy ay puro gamot, hindi maganda para sa iyong paggaling. Bukod pa rito, maingay dito, komplikado, hindi ka makakapagpahinga ng tahimik. Nanahimik ako, tinitingnan kung ano ang susunod niyang gagawin. Nakahanap ako ng isang napakagandang lugar para sa iyo, patuloy niya, nagniningning ang kanyang mga mata. Ito ay ang Haven of Serenity Care Center sa labas ng syudad. Ang hangin doon ay sariwa, tahimik, at ang mga pasilidad ay kasing moderno ng isang 5-star hotel. Ang mga nurse ay profesional na sinanay. Manatili ka roon sandali para magpagaling, siguradong mabilis kang gagaling. Ano sa tingin mo? Haven of Serenity Care Center. Ang pangalan ay tunog mapayapa ngunit ang aking kutob ay nagsasabing mayroong kakaiba. Isang taong gustong pumatay sa akin para sa aking yaman, bakit biglang nagiging mabait at dadalhin ako sa isang mamahaling lugar para mas mabilis na gumaling? Siguradong may bitad. Isang nursing home, nagkunwari akong nagulat. Pero bata pa ako. Bakit ako pupunta sa lugar para sa mga matatanda? Hindi, mahal, mabilis na paliwanag ni Marco. Ang Haven of Serenity ay hindi lang para sa mga matatanda, maraming tao pagkatapos ng operasyon o nangangailangan ng tahimik na lugar para gumaling ay pumupunta rin doon. Isa itong high-end medical resort. Binisita ko na, napakaganda. Ako na ang bahala sa lahat ng gastos. Kailangan mo lang magpahinga doon. Habang mas nagiging masigasig siya, lalo akong nagdududa. Ngunit hindi ako tumanggi agad. Alam kong kung tatanggi ako, maghahanap siya ng ibang paraan. Marahil ay mas magandang sumunod sa kanyang plano, tingnan kung ano ang gagawin niya. Gagamitin ko ang kanyang plano laban sa kanya, papasok sa lungga ng tigre para hulihin ang tigre. Pag-iisipan ko muna, mahal, sabi ko, ang aking boses ay mahina. Kailangan kong tanungin ang doktor at ang aking kaibigan. Siyempre. Pag-isipan mo, umiti siya, tila tiwala na papayag ako. Pagkaalis ni Marco, agad kong tinawagan si Carmela. Carmela, narinig mo na ba ang tungkol sa Haven of Serenity Care Center? Sa kabilang linya, nanahimik si Carmela sandali at sumagot, Haven of Serenity, parang narinig ko na yan. Ichi-check ko. Bakit? May problema ba? Ikinuwento ko kay Carmela ang alok ni Marco. Pareho kami nang iniisip, siguradong may plano. Sabi niya, imposible na maging ganoon kabait yon. Huwag kang pumayag agad, iimbestigahan ko muna ang nursing home na yon. Sa loob ng 2 araw, bibigyan kita ng sagot. Pumayag ako. Sa loob ng 2 araw na paghihintay, nagkunwari akong nag-isip. Araw-araw akong kinukumbinsi ni Marco, ipinipinta ang isang paraiso sa Haven of Serenity. Sabi niya, doon daw ay alagaan ako na parang reyna, at mabilis na gagaling para sabay naming ma-enjoy ang buhay. Nakinig ako at gusto kong matawa sa kanyang peking mukha. Eksaktong 2 araw ang lumipas, tumawag si Carmela, ang kanyang boses ay napakaseryoso. Maria, hindi ka nagkamali. Ang Haven of Serenity Care Center ay isang nakamamatay na bitad. Nakamamatay na bitad? Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, malakas ang kabog ng aking dibdib. Hiningi ko ang tulong ni Rinaldo para imbestigahan ng husto ang Haven of Serenity, sabi ni Carmela sa telepono, ang kanyang boses ay puno ng tensyon. Sa labas, ito ay isang legal na high-end resort, ngunit ng mas malalim na sinisiyasat, maraming kahina-hinalang bagay. Una, hulaan mo kung sino ang isa sa pinakamalaking stockholder nito.
Si Lina Reyes mismo. Natigilan ako. Si Lina Reyes ay stockholder ng nursing home na yon. Kaya't malinaw na ang lahat. Hindi ito isang pagkakataon, ito ay isang nakalatag ng bitad. Gusto akong dalhin ni Marco doon, sa teritoryo mismo ng kanyang kabit para mas madali silang kumilos. Sa ospital na ito, mayroon pa akong proteksyon mula kay Director Le at sa mga mapagkakatiwalaang doktor at nurse, ngunit doon, mag-isa lang ako na parang isdang nasa chopping board. Hindi lang dyan nagtatapos. Patuloy ni Carmela, lalong nagseryoso ang kanyang boses. Nakadiskubre si Reynaldo ng isang mas nakakakilabot na katotohanan. Sa loob ng nakalipas na 2 taon, mayroon ng hindi bababa sa 5 mayayamang pasyente na walang malapit na kamag-anak ang namatay sa Haven of Serenity sa isang napakanatural na paraan. Lahat sila ay namatay dahil sa biglaang atake sa puso o komplikasyon ng sakit ng katandaan. Ang kanilang mga medical records ay perpekto, walang anumang kahina-hinala. Ngunit ang pagkakatulad ay bago sila mamatay, lahat sila ay pumirma ng power of attorney o last will na iniiwan ang lahat ng kanilang ari-arian sa ilang mga empleyado o manager ng nursing home. Nanlamig ang aking likod. Hindi pala iyon isang nursing home kundi isang katayan, isang lugar na dalubhasa sa pangangaso ng mga mayayaman at malungkot na tao para agawin ang kanilang ari-arian. At ngayon, ako na ang susunod nilang biktima. Makinig ka, Maria, puno ng pag-aalala ang boses ni Carmela. Kailangan mong tumanggi agad. Hindi ka pwedeng pumunta doon. Masyadong mapanganib. Hindi, Carmela, putol ko. Ang aking isipan ay mas mabilis na gumagana kaysa dati. Pupunta ako doon. Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Carmela sa telepono. Iyan ay pagpapakamatay. Hindi, sagot ko. Ang aking boses ay kakaibang kalmado. Ito ang ating pagkakataon. Kung tatanggi ako, maghahanap sila ng ibang paraan na maaaring mas tuso at hindi mahuhulaan. Ngunit kung pupunta ako doon, iisipin nilang nagtagumpay na ang kanilang plano, magiging kampante sila. Ito ang pagkakataon ko para mangalap ng ebidensya mula sa ugat, para ibunyag ang kanilang buong criminal network. Hindi lang sina Marco at Lina ang mahuhuli natin, kundi maililigtas din natin ang iba pang posibleng biktima. Sa kabilang linya, nanahimik si Carmela. Alam niya ang aking pagkatao. Kapag nagpasya na ako, walang makakapigil sa akin. Pero paano natin masisiguro ang iyong kaligtasan? Tanong ni Carmela. Ang kanyang boses ay kumalma na ngunit puno pa rin ng pag-aalala. Kailangan ko ng tulong mo. Sabi ko, kailangan nating maghanda ng mabuti. Sa sandaling iyon, biglang sumigaw si Carmela ng, aha, na para bang may naalala siyang napakahalagang bagay. Maria, may nakita akong clue na maaaring may kaugnayan. Sa listahan ng mga namatay sa Haven of Serenity, walang pamilyar na pangalan. Ngunit nang maghanap ako ng impormasyon na may kaugnayan kay Marco de la Cruz at sa mga kahina-hinalang mana, nakita ko ang isang pangalan, Teresa Aquino. Teresa Aquino. Narinig ko nang binanggit ni Marco ang pangalang iyon minsan. Sabi niya, dati niyang girlfriend iyon, isang mahina at malungkot na babae na nagpakamatay dahil hindi kinaya ang paghihiwalay. Anong kinalaman ni Teresa Aquino? Tanong ko. Namatay siya 8 taon na ang nakalipas, bago kayo ikasal ni Marco, paliwanag ni Carmela. Ayon sa police records, nagpakamatay siya sa pamamagitan ng pagtalon mula sa isang gusali. Ngunit ang kapansin-pansin ay bago siya mamatay, iniwan niya ang lahat ng kanyang ari-arian, kabilang ang isang bahay at isang malaking ipon kay Marco de la Cruz. Ang dahilan sa kanyang testamento ay para pasalamatan siya sa pag-aalaga sa kanya sa mga huling araw ng kanyang buhay. Ang kasong ito ay may ilang usap-usapan noon, ngunit nawala rin dahil walang ebidensya. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Isang dating kasintahan ang nagpakamatay at iniwan ang lahat ng ari-arian kay Marco. 5 mayayamang pasyente ang namatay ng natural at iniwan ang kanilang ari-arian sa mga tauhan ng nursing home kung saan stockholder si Lina. Biglang nagdugtong-dugtong ang lahat, bumubuo ng isang nakakakilabot na larawan ng krimen. Hindi ito ang unang beses na kumilos si Marco, siya ay isang serial killer, isang demonyong nagbabalakayong anghel. At si Teresa Aquino, malamang na siya ang kanyang unang biktima. Carmela, sabi ko, nanginginig ang boses sa galit. Subukan mong kontakin ang pamilya ni Teresa Aquino. Naniniwala akong hindi pagpapakamatay ang kanyang pagkamatay, siguradong may alam silang clue.
Ako naman, maghahanda na akong pumasok sa lungga ng tigre. Kinabukasan, nang dumalaw si Marco, ibinigay ko sa kanya ang sagot na hinihintay niya. Nagkunwari akong pagod ngunit may bahid ng pag-asa. Marco, pinag-isipan kong mabuti, sabi ko, ang aking boses ay mahina. Siguro tama ka. Matagal na ako sa ospital, ang mabigat na hangin ay hindi nakakatulong sa aking paggaling. Ako. Pumapayag na akong pumunta sa Haven of Serenity Care Center. Hindi maitago ang kagalakan sa mukha ni Marco. Mabilis niyang hinawakan ang aking kamay, ang kanyang boses ay puno ng kasabikan. Talaga, mahal? Pumapayag ka talaga? Napakaganda niyan. Huwag kang mag-alala, ayusin ko ang lahat ng maayos. Aalagaan ka na parang reyna. Mabilis niyang inayos ang aking paglabas sa ospital. Si Director Le, na naabisuhan na namin ni Carmela tungkol sa plano, ay nagpakita ng panghihinayang ngunit iginalang ang desisyon ng pamilya. Kinawayan niya si Marco, pinayuhan siyang alagaan akong mabuti, ang kanyang mga mata ay puno ng kahulugan na ako lang ang nakakaintindi. Dinala ako ng isang mamahaling ambulansya papalayo sa ospital ng Maynila, kung saan naranasan ko ang pinakamasaklap na mga araw, ngunit kung saan din ako nakahanap ng daan para mabuhay. Si Marco ay nakaupo sa tabi ko, walang tigil na nagsasalita tungkol sa mga magagandang bagay na naghihintay sa Haven of Serenity. Tahimik lang akong tumango, ang aking kalooban ay kalmado hanggang sa panlalamig. Papasok na ako sa huling labanan. Ang Haven of Serenity Care Center ay matatagpuan sa isang tahimik na suburb na papaligiran ng mga luntiang hardin at isang artipisyal na lawa. Ang itsura nito sa labas ay talagang parang isang 5-star resort, elegante at payapa. Ngunit nang dumaan ang sasakyan sa malaking bakal na gate, naramdaman ko ang ibang-ibang kapaligiran. Mataas ang mga pader, may barbed wire sa itaas. Ang mga security guard na nakauniporme ay nagpapatrolya sa lahat ng dako, seryoso ang kanilang itsura, at matalas ang kanilang mga mata. At sa bawat sulok, mula sa pasilyo hanggang sa hardin, ay may mga surveillance camera. Hindi ito isang resort. Malinaw na isa itong high-end na bilangguan na perpektong nakakubli. Dinala ako sa isang e-room sa isang isolated area. Napakalawak ng silid, kumpleto sa gamit. Mayroon itong balkonahe na nakaharap sa lawa, ngunit ang mga bintana ay gawa sa tempered glass at ang pinto ay matibay, maaari lamang buksan mula sa labas gamit ang isang keycard. Ganap na akong nakahiwalay. Nagbigay ng ilang tagubilin si Marco sa head nurse at lumingon sa akin. Mahal, nakikita mo? Napakaganda ng lugar na ito, hindi ba? Magpahinga ka lang. Kailangan kong bumalik sa ospital sandali, babalikan kita mamayang gabi. Hinalikan niya ako sa noo at umalis, isinara ang pinto. Bumalik ang katahimikan sa silid. Nakaupo ako sa wheelchair, tinitingnan ang paligid, nagsimula na ang palabas. Maingat na inihanda ang plano namin ni Carmela. Si Carmela, na may kadalubhasaan sa neurology, ay nakakuha ng isang short-term internship sa Haven of Serenity sa ilalim ng isang pekeng pangalan. Papasok siya rito bilang isang bagong nurse para matulungan at masuportahan ako. Si Reynaldo naman, ang pribadong investigador, ay mananatili sa labas para subaybayan ang lahat ng kilos at handang kumilos kung kinakailangan. Hapon ng araw na yon may kumatok sa pinto. Pumasok ang isang batang nurse, itinutulak ang isang cart ng gamot. Nakasuot siya ng face mask, tanging ang pamilyar na mga mata ang nakikita. Hello, ma'am, ako po si Carmela. Bagong nurse, sabi niya sa isang profesional na tono. Oras na po para sa gamot niyo. Tumango ako. Lumapit si Carmela, maingat na inabot sa akin ang isang baso ng tubig at isang blister pack ng gamot. Siyempre, mga bitamina ito na inihanda niya. Habang nagkukunwari akong umiinom ng gamot, ang kanyang mga kamay ay napakabilis, nagkabit ng mga napakaliit at sopistikadong recording device sa ilalim ng kama, sa likod ng nakasabit na larawan, at sa loob ng paso ng halaman. Ang mga device na ito ay maaaring mag-record ng lahat ng tunog sa silid na may mataas na kalidad at direktang magpapadala ng signal sa isang server na minomonitor ni Reynaldo mula sa malayo. Handa na ang lahat. Hindi nila akalain na ang kulungan na ginamit nila para ikulong ka ay ang mismong entablado para ibunyag ang kanilang mga krimen, bulong ni Carmela habang tinutulungan akong humiga. Salamat Carmela, mahina kong sabi. Mag-ingat ka.
Palagi akong nasa malapit lang, sabi ni Carmela at mabilis na umalis. Nakahiga ako sa kama, ipinikit ang aking mga mata. Ramdam ko ang bawat electronic chip na tahimik na gumagana na parang mga taina ng hustisya, naghihintay na marinig ang katotohanan. Alam kong magiging mahaba ang gabing ito. Tulad ng inaasahan ko, nang tumunog ang orasan ng 11:00 ng gabi, dahan-dahang bumukas ang pinto ng aking silid. Nanatili akong nakahiga, ang aking paghinga ay regular, nagkukunwaring mahimbing na natutulog dahil sa epekto ng pampatulog na ibinigay sa akin ng head nurse kaninang gabi. Siyempre, ang tabletang iyon ay nasa basurahan na. 3 anino ang dahan-dahang pumasok. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng night lamp, nakilala ko sina Marco, ang aking biyenan, at ang aking hipag na si Isabel. Akala nila ay tuluyan na akong nawalan ng malay kaya't hindi na nila kailangang itago ang kanilang tunay na pagkatao. Nagtipon sila sa isang sulok ng silid malapit sa sofa, nag-uusap ng pabulong ngunit sapat na para marinig ng aking mga recording device. Tulog na siya na parang patay, unang nagsalita si Isabelle, ang kanyang boses ay puno ng paghamak. Nakasusuka tingnan ang kanyang itsura. Eli! Hinaan mo ang boses mo, utos ni Lito, ang aking biyenan. Mas mabuti ng sigurado. Tiyakin nating wala siyang naririnig. Ngumisi si Marco, isang malamig na ngiti na sanay na ako. Huwag kang mag-alala, pa. Sinabihan ko na ang head nurse na bigyan siya ng pinakamalakas na pampatulog. Kahit masunog ang bahay, hindi niya malalaman. Pag-usapan na natin ang mahalagang bagay. Umupo siya sa sofa. Ang kanyang itsura ay puno ng pagmamalaki ng isang taong sigurado sa tabumpay. Malapit nang matapos ang ating plano. Bukas, dadalhin ko ang mga papeles. Sabay-sabay nating pipilitin siyang pumirma at mag-fingerprint sa power of attorney para sa buong ari-arian. Naghanda na ako ng isang mild stimulant. Isang injection lang at magiging sapat na siyang gising para sumunod sa ating mga utos ng walang kamalayan. Pagkatapos nating makuha ang pirma, ano na, tanong ng aking biyenan, hindi maitago ang kasakiman sa kanyang boses. Paano natin siya ayusin? Kailangan nating gawin ito ng malinis, walang iwan ng bakas. Huwag kang mag-alala dyan, pa, sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay naging napakasama. Naghanda na kami ni Lina ng isang uri ng lason. Isang maliit na injection lang, magdudulot ito ng biglaang atake sa puso, eksaktong tulad ng komplikasyon ng sakit sa puso. Ang mga doktor dito ay mga tao natin. Kukumpirmahin nilang natural ang pagkamatay. Matatapos ang lahat ng perpekto. Nakahiga ako, ang aking dibdib ay parang dinadaganan ng isang malaking bato. Nagplano sila ng bawat hakbang para patayin ako. Hindi lang pera ang gusto nilang kunin ang aking buhay ng walang awa at pag-aalinlangan. Okay lang ba yan, kuya? Tila nag-aalangan si Isabel. Paano kung may mag-imbestiga? Narinig kong mahigpit daw ang mga pulis ngayon. Masyado kang nag-aalala, sabi ni Marco. Ginamit ko na ang paraang ito dati. Walang nangyari. Huminto siya sandali at nagpatuloy ng may pagmamalaki. Ganoon din si Teresa Aquino noon, isang injection, isang maliit na tulak mula sa balkonahe. Tapos, akala ng lahat ay nagpakamatay siya dahil sa pag-ibig, sino ang mag-aakala? Inamin niyang pinatay niya si Teresa Aquino. Ang buong pag-uusap na ito, bawat salita, ay na-record. Ito ang pinakamatibay na ebidensya, hindi matututulan, tungkol sa kanyang krimen. Sige, tumango ang aking biyenan, ang kanyang mukha ay puno ng kasiyahan. Sundin na lang natin ang plano. Bukas ng 9:00 ng umaga, darating tayong lahat para tapusin na ito. Hindi na ako makapaghintay. Nag-usap pa sila ng ilang maliliit na detalye bago sila umalis. Isinara ang pinto, ibinalik ang silid sa nakakatakot na katahimikan. Ngunit sa dilim, dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ang aking mga mata ay walang ni isang patak ng luha, tanging isang nag-aalab na apoy ng paghihiganti. Marahan kong hinawakan ang aking kwintas na may emergency alarm device na ibinigay sa akin ni Carmela. Hindi ko pa ito kailangan. Hindi pa tapos ang palabas. Bukas, ako mismo ang magdidirekta ng kanilang huling eksena. Pagkasara pa lang ng pinto, agad kong ginamit ang lihim na telepono na ibinigay sa akin ni Carmela para ipadala ang audio recording. Ang signal ay naka-encrypt at ligtas na naipadala.
Alam kong sa ebidensyang ito, alam na ni Carmela ang gagawin. Hindi ko na kailangang maghintay ng matagal. Pagkalipas ng 15 minuto, bahagyang nag-vibrate ang telepono, isang text mula kay Carmela, natanggap ko na. Kikilos na ako agad. Mag-ingat ka ng husto, bukas ang araw ng paghuhukom. Binura ko ang text, pinatay ang telepono, at muling bumalik sa papel ng isang pasyenteng mahimbing na natutulog. Ngunit sa aking kalooban, isang bagyo ang nagngangalit. Pinatay niya si Teresa Aquino. Hindi lang siya isang manloloko, isang walang pusong tao, kundi isang malamig na mamamatay tao. Ang galit sa aking puso ngayon ay may kasama ng pagkamuhi para sa isang inosenteng kaluluwa. Kailangan kong ipaglaban ang hustisya para sa kanya rin. Samantala, sa labas ng Haven of Serenity Care Center, hindi nag-aksaya ng panahon si Carmela. Pagkatanggap ng recording, agad niya itong ipinadala kay Atty. David Lim at sa investigador na si Reynaldo. Kasabay nito, mabilis niyang hinanap ang contact information ng pamilya ni Teresa Aquino. Sa kabutihang palad, may kapatid si Teresa na nagngangalang Cynthia Aquino, isang guro sa isang high school sa syudad. Kahit hating gabi na, nagpasya si Carmela na kailangan niyang makipagkita agad kay Cynthia. Nagmaneho siya papunta sa address na nahanap ni Reynaldo, isang lumang apartment building sa Tondo. Nakatayo sa harap ng kinakalawang na bakal na pinto, huminga ng malalim si Carmela at kumatok. Maya-maya, isang babae na may mabait na mukha at malalim na mga mata dahil sa pagod ang nagbukas ng pinto. Siya si Cynthia Aquino. Paumanhin sa abala sa ganitong oras, sabi ni Carmela sa isang tapat na tono. Ako po si Carmela Reyes, kaibigan ng isang taong may kaugnayan sa pagkamatay ng inyong kapatid, si Teresa Aquino. Nang marinig ang pangalan ng kanyang kapatid, biglang lumitaw ang sakit at pag-ingat sa mga mata ni Cynthia. Sino ka? Anong kailangan mo? Nandito po ako para tulungan kayong makamit ang hustisya para kay Teresa, sabi ni Carmela. At pagkatapos ay inabot niya ang kanyang telepono kay Cynthia. Pakiusap, pakinggan niyo po ito. Kinuha ni Cynthia ang telepono ng may pagdududa. Ngunit nang marinig ang boses ni Marco at ng kanyang pamilya, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Nanlaki ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang kamay na hawak ang telepono. Nang marinig ang bahagi kung saan inamin ni Marco na pinatay niya ang kanyang kapatid, napaluhod siya, ang mga luha ay tahimik na dumaloy. Ang sakit na kinimkim niya sa loob ng 8 taon ay biglang sumabog. Alam kong hindi magpapakamatay ang kapatid ko, humagulgol si Cynthia. Mahal na mahal niya ang buhay, naghahanda na siyang mag-aral sa ibang bansa. Impossible. Tinulungan siya ni Carmela na tumayo at dinala sa loob ng bahay. Nang medyo kumalma na si Cynthia, nagsimula siyang magkwento. Isang linggo bago mamatay si Teresa, tumawag siya sa akin. Umiiyak siya ng husto. Sinabi niyang natuklasan na niya ang tunay na pagkatao ni Marco. Hindi siya mahal nito. Ginagamit lang nito ang pera niya para sa kanyang pag-aaral at marangyang pamumuhay. Sinabi niyang nakapagpasya na siyang makipaghiwalay at bawiin ang lahat ng perang ipinahiram niya. Sinabi pa niya ang isang bagay na hindi ko makakalimutan hanggang ngayon, Cynthia, kung may mangyari sa akin, siguradong si Marco ang may gawa. Sabi niya, hindi niya ako titigilan. Bakit hindi niyo po iyon inireport sa pulis? Tanong ni Carmela. Nag-report ako, mapait na sabi ni Cynthia. Pero wala kaming ebidensya noon. Napakagaling umarte ni Marco bilang isang nagdadalamhating kasintahan. Umiiyak siya at sinabing depressed ang kapatid ko kaya nagpakamatay. Nagpakita pa siya ng ilang negatibong text message na sabi niya ay ipinadala sa kanya ng kapatid ko. Ngayon ko lang nalaman na lahat pala ay gawa-gawa lang niya. Napagpasyahan ng mga pulis na ito ay isang kaso ng pagpapakamatay at wala akong nagawa. Ngayon, iba na, sabi ni Carmela. Ang kanyang boses ay matatag. Nasa atin na ang kanyang pag-amin. Handa ba kayong tumayo kasama namin para kasuhan siya? Pinunasan ni Cynthia ang kanyang mga luha, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at determinasyon. Pumapayag ako. Kailangan kong pagbayarin ang demonyong iyon sa pagkamatay ng aking kapatid. Sa gabing iyon, dinala ni Carmela si Cynthia kay Atty. David Lim. Gamit ang testimonya ng saksi at ang audio recording bilang pangunahing ebidensya, agad na nakipag-ugnayan si Atty. David Lim sa isang police captain na kanyang kakilala.
Ito ay isang seryosong kaso na may maraming krimen, pandaraya, pananakit, at pagpatay. Matapos marinig ang buong kwento at mga ebidensya, nagpa siya ang police captain na bumuo ng isang espesyal na task force. Hindi sila kikilos agad kundi lihim na makikipagtulungan sa aking plano para mahuli ang buong sindikato, kabilang ang mga kasabwat sa Haven of Serenity Care Center. Ang bitag ay nailatag na, naghihintay na lang sa mga malalaking isda na kusang pumasok. Kinabukasan, nagising ako na may kakaibang kapayapaan. Pagkatapos kong ipadala ang recording kagabi, nakatanggap ako ng naka-encrypt na text mula kay Carmela na nagsasabing maayos ang lahat. Pumasok na ang mga pulis, ibig sabihin ay hindi na ako nag-iisa sa laban na ito. Sa paligid ng ginintuang hawla na ito, may mga taong nagpoprotekta sa akin. Ngunit alam kong para mahuli ang buong sindikato, kailangan kong lumikha ng isang pagkakataon. Ang plano ng pamilya ng aking asawa ay alas 9 ng umaga para pilitin akong pumirma ng mga dokumento. Ngunit hindi ko maaaring hayaan silang gawin yon sa silid na ito. Ang silid na ito ay may audio recorder ngunit walang kamera. Bukod pa rito, kailangan kong ihiwalay si Marco sa kanyang ama at kapatid. Si Marco ang leader, ang pinakamataliino at maingat. Kung nandito siya, mas magiging mahirap ang lahat. Kailangan kong paalisin ang tigre sa bundok, akitin ang pinakamapanganib na tigre palabas ng kanyang lungga. Eksaktong alas 7 ng umaga, nagsimula na akong kumilos. Pilit kong inangat ang aking katawan, gumalaw patungo sa gilid ng kama. At pagkatapos, sa isang sigaw ng sakit, sinadya kong bumulong at bumagsak ng malakas sa sahig. Ang pagbagsak ay kinakalkula para hindi magdulot ng malubhang pinsala. Ngunit sapat na para lumikha ng malakas na ingay at isang kaawa-awang itsura. Agad na tumunog ang alarm sa silid. Ilang minuto lang ang lumipas, bumukas ang pinto. Ang head nurse at dalawang security guard ay pumasok, nakita akong nakahandusay sa sahig, ang mukha ay nakangiwi sa sakit, at talagang nagpanik siya. Diyos ko, Ginang Maria, anong nangyari sa inyo? Mabilis siyang lumapit. Ako. Gusto kong magbanyo pero nahihilo ako. Nahulog, sabi ko ng mahina, hawak ang aking dibdib. Masakit. Masakit. Mabilis akong chinek ng head nurse. Siyempre, walang malubhang sugat, ngunit hindi niya ito maaaring baliwalain. Isang EE patient na may espesyal na kondisyon na tulad ko, kung may mangyari, siya ang unang mananagot. Dalhin niyo siya agad sa medical center para sa isang general check-up, utos niya. E-check ang puso, X-ray kung may bali. Bilis! Ito mismo ang gusto kong mangyari. Ang medical center ng nursing home ay nasa ibang gusali. Para makarating doon, kailangan akong ilabas sa silid na ito na binabantayan. At higit sa lahat, ang medical center ay isang lugar na maraming tao, may ibang mga doktor at nurse na hindi kasama sa kanilang sindikato. Mas ligtas na kapaligiran yon para sa akin. Habang dinadala ako ng mga medical staff sa isang stretcher, mabilis na isinagawa ni Carmela, na nagpapanggap bilang isang nurse, ang kanyang bahagi ng plano. Gumamit siya ng ibang telepono para tawagan si Marco. Hello, CAI. Marco po ba ito? Sabi niya sa isang nag-aalalang boses. Nurse po ako sa ospital ng Maynila. Kakatanggap lang po namin ng isang malubhang kaso ng aksidente sa sasakyan. Ang pasyente po ay may malubhang pinsala sa puso, napaka-critical po ng sitwasyon. Ipinag-utos po ni Director Len na kayo mismo ang mag-opera ng agaran. Pakiusap po, pumunta po kayo agad. Si Marco, na may reputasyon at pagmamataas bilang isang nangungunang heart surgeon, ay tiyak na hindi palalampasin ang isang komplikadong operasyon na maaaring magpasikat sa kanyang pangalan, lalo na kung mismong si Director Le ang nag-utos. Hindi siya maghihinala. Tulad ng inaasahan, pagkalipas ng 10 minuto, habang dinadala ako sa X-ray room sa medical center, tumawag ang telepono ni Marco sa kanyang ama. Hindi ko narinig ang usapan, ngunit naiisip kong ipapaalam niya ang tungkol sa emergency surgery at sasabihin sa kanyang ama at kapatid na mauna na sa Haven of Serenity, isagawa ang plano tulad ng napag-usapan, at susunod siya pagkatapos ng operasyon. Ang pinuno ng mga tigre ay nailabas na sa kanyang lungga, ngayon ay 2 matanda at batang lobo na lang ang natitira. Ang aking palabas ay malapit na sa pinakakapanapanabik na bahagi. Sa medical center, dinala ako sa isang pribadong observation room. Ang silid na ito ay walang security camera sa loob.
Si Carmela, bilang isang nurse, ay humiling na pumasok para bigyan ako ng espesyal na pangangalaga. Isinara ang pinto, nagkatinginan kami, parehong may determinasyon. Wala pang isang oras, darating na sila. 5 minuto bago mag-alas 9, bumukas ang pinto ng observation room kung saan ako nakahiga. Pumasok si Ye. Lito de la Cruz at ang kanyang anak na si Isabel. Ang kanilang mga mukha ay walang nikatiting na pag-aalala sa aking kalusugan pagkatapos ng pagkahulog, tanging pagkainip at kasakiman ang nakikita. Hawak ni Ye. Lito ang isang makapal na folder, habang si Isabel ay may dalang isang bag, marahil ay naglalaman ng fingerprint scanner. Gising na ba siya? Tanong ni Ye. Lito kay Carmela sa isang maikling tono. Opo, kagigising lang po ng pasyente pagkatapos ng painkiller, sagot ni Carmela, mahina ang boses, nakayuko na parang natatakot. Sige, lumabas ka na. Ito ay usaping pampamilya. Ikinaway niya ang kanyang kamay. Tiningnan ako ni Carmela bago tahimik na lumabas, isinara ang pinto, ngunit hindi siya lumayo. Nakatayo siya sa labas kasama ang 2 pulis na nakasibilyan na nagpapanggap bilang security staff. Lahat ay nakahanda na. Sa silid, walang ibang tao, hindi na nila kailangang umarte. Dumiretso si Ye. Lito sa tabi ng kama, inihagis ang mga papeles sa mesa sa gilid. Maria, huwag ka nang magpanggap, sabi niya. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng pera. May bigla ang lakad si Marco. Pero mas mabilis ang lahat kung wala siya. Pirmahan mo ito. Iminulat ko ang aking mga mata at tiningnan siya, pagkatapos ay ang mga papeles. Ang pamilyar na power of attorney. Marahan akong umiling, ang aking boses ay mahina, pagod ako, hindi ko kayang pumirma. Huwag kang magsayang ng oras sa akin, sigaw ni Isabel, nawala na ang kanyang karaniwang peking kabaitan, napalitan ng isang bastos at walang hiyang itsura. Sabi ni Kuya Marco, isang injection lang at magiging sapat na ang lakas mo para pumirma. Gusto mo bang subukan? Binuksan niya ang kanyang bag, hawak ang isang syringe. Tiningnan ko ang syringe, walang takot, nakakatawa lang. Akala ba talaga nila ay nasa kanilang mga kamay pa rin ako? Isabel, pilit kong bumangon, hawak ang aking dibdib, umuubo ng malakas. Bakit niyo ako ginaganito? Asawa pa rin ako ni Marco, manugang niyo pa rin ako. Manugang, mumisi si Ye. Lito, huwag kang mag-ilusyon. Kung hindi dahil sa 300 milyong ng pamilya mo, isang may sakit na tulad mo ay walang karapatang pumasok sa aming bahay. 7 taon ka na naming tiniis, sapat na yon. Ngayon na ang oras para bayaran mo ang lahat, kasama ang interes. Sinadya kong pahabain ang usapan para magsayang ng oras. Alam kong malapit nang bumalik si Marco. Peke lang ang operasyong iyon, pagdating niya sa ospital ay wala siyang makikitang pasyente. Malalaman niyang naloko siya at mabilis na babalik dito. Kailangan ko siyang narito para masaksihan ang pagkasira ng sarili niyang pamilya. Pirmahan mo na, naiinip na si Isabel. Hinawakan niya ang aking kamay, pilit na ipinapasok ang ballpen. Hindi ako pipirma, hinila ko ang aking kamay, nahulog ang ballpen. Tanga, sinampal ako ni Isabel. Hindi masakit ang sampal ngunit isa itong senyas. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Marco, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Nalaman niyang naloko siya at mabilis na nagmaneho pabalik. Ang unang nakita niya ay ang kanyang kapatid na nakataas ang kamay para sampalin ako ulit, habang ang kanyang ama ay nakatayo sa tabi na may galit na mukha. Tigil! Anong ginagawa niyo? Sigaw ni Marco. Nagulat si Nali. Lito at Isabel, medyo nahihiya. Marco, bakit ang bilis mong bumalik? Ang operasyon, nauutal na, sabi ni Lito. Walang operasyon, naloko ako, sigaw ni Marco at tiningnan ng masama ang kanyang ama at kapatid. Sinabihan ko na kayong hintayin ako. Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na kumilos ng mag-isa? Paano kung may mangyari sa kanya, masisira ang lahat ng plano natin? Pero ayaw niyang pumirma, mabilis na paliwanag ni Isabel. Tatakutin ko lang sana siya. Tatakutin? Ano bang alam mo sa pananakot? Hinawakan ni Marco ang pulso ng kanyang kapatid at hinigpitan. Alam mo bang isang katangahan mo lang ay maaaring masira ang 7 taong pinaghirapan ko? Tanga! Aray! Masakit, sabi ni Isabel.
Kayong mag-ama, wala kayong ginawa kundi manira, sabi ni Marco, itinulak ang kamay ng kanyang kapatid at lumingon sa kanyang ama. Pati ikaw, pa. Hindi ka ba makapaghintay ng kaunti? O natatakot kang agawin ko ang lahat ng parte mo? Ano? Anong sinasabi mo? Natigilan siya. Lito, namutla ang kanyang mukha sa galit. Ako ang ama mo, paano mo ako nasasabihan ng ganyan? Ama? Kung wala ako, mababayaran mo ba ang mga utang na yon? Walang pakundangang sabi ni Marco. Ang lamat sa kanilang pamilya ay malinaw na. Dahil sa pera, handa silang mag-away-away. Nakahiga ako sa kama, tahimik na pinapanood ang magandang palabas. Ito ang kanilang tunay na pagkatao, sakim, makasarili at hangal. Ang pag-aaway ng pamilya ni Marco ay pansamantalang natigil nang tumunog ang kanyang telepono. Pagtingin sa screen, medyo kumalma ang mukha ni Marco. Sinabihan niya ang kanyang ama at kapatid na manahimik at pumunta sa isang sulok para sagutin ang tawag. Hello, mahal, si Lina yon sa tingin ko. Tahimik ang silid at mukhang walang balak si Marco na ilihim ang usapan sa harap ng kanyang pamilya. Bukod pa rito, ang maliit na recording device na maingat kong itinago sa bulsa ng kanyang lab coat kanina habang tinutulungan niya akong bumangon ay gumagana na. Lahat ng kanyang sinasabi ay malinaw na nare-record. Nasa Haven of Serenity na ako, may kaunting problema, pero okay lang, kontrolado pa rin ang lahat, sabi niya, tiningnan ako. Yung matanda at yung tanga kong kapatid ay muntik nang sirain ang lahat, hindi talaga sila mapagkakatiwalaan. Sa kabilang linya, marahil ay may tinanong si Lina. Hindi pa pumipirma. Nag-inarte na naman ang may sakit na yon, pero huwag kang mag-alala. Hindi siya makakatakas, patuloy ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa, naiinis lang ako. Dapat matagal nang tapos ito. Sana ginamit ko na lang ulit ang paraang ginawa ko kay Teresa, mas mabilis sana. Huminto siya, nakikinig. Hindi pwede. Mabilis niyang sinabi, hindi natin pwedeng gawin yon ngayon. Masyadong mapanganib. Noong kay Teresa, mag-isa lang siya, walang nakakapansin. Itong si Maria, may matalik na kaibigan siyang doktor, at may matandang abogado pa ng pamilya niya. Kung may mangyari, mag-imbestiga sila agad. Kailangan nating gawin ito na parang natural, hindi pwedeng mag-iwan ng anumang bakas. Naiintindihan mo ba? Sundin na lang natin ang plan E, pilitin siyang pumirma at pagkatapos ay isang injection lang, mas ligtas. Bawat salita niya ay muling naging matibay na ebidensya laban sa kanya. Hindi lang niya inamin na hindi niya maaaring gamitin ang dating paraan ng pagpatay, kundi hindi sinasadyang ibinunyag din ang plan E, na kinukumpirma ang planong pag-inject ng lason pagkatapos makuha ang aking pirma. Ang recording na ito, kasama ang recording kagabi, ay bumuo ng isang hindi matututulang serye ng ebidensya. Nag-usap pa si Marco ng ilang salita, karamihan ay pagpapakalma sa kanyang kabit, nang angako ng isang magandang kinabukasan pagkatapos makuha ang pera. Pagkababa ng telepono, bumalik siya, mas kalmado na ang kanyang itsura. Sige, huwag na tayong mag-away. Sabi niya sa kanyang ama at kapatid, nandito na tayo, kailangan nating magtulungan para malutas ito. Ngayon, ako na ang kikilos. Lumapit siya sa aking kama, hawak din ang isang syringe. Maria, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Pipirma ka ba o gusto mong tikman muna ito? Tiningnan ko siya, pagkatapos ay ang kanyang ama at kapatid. 3 demonyo ang nakapaligid sa akin. Ngunit hindi ako natatakot dahil alam kong malapit nang magwakas ang palabas at hindi sila ang mananalo. Nang makita ang syringe sa kamay ni Marco, alam kong oras na para sa huling at pinakamahalagang pag-arte. Kailangan kong lubusan siyang mawala ng pag-iingat, paniwalain hawak na niya ang tagumpay para siya mismo ang magsabi ng kanyang pinakamalaking krimen. Hindi ko hinintay na i-inject niya ako. Ang kamay kong nakatago sa ilalim ng kumot ay mahigpit na humawak sa isa pang maliit na syringe na inihanda ni Carmela. Ito ay isang espesyal na gamot, hindi mapanganib sa buhay, ngunit may kakayahang lumikha ng mga peking sintomas ng pagpalya ng puso at cardiovascular collapse sa maikling panahon, hindi regular na tibok ng puso, mabilis na pagbaba ng presyon ng dugo, hirap sa paghinga at pamumutla. Mabilis kong in-inject ang isang dosis sa aking hita. Agad kong naramdaman ang paninikip ng aking dibdib. Humihingal ako, nalalaki ang mga mata, at bahagyang nanginginig. Ungol ko, hawak ang aking dibdib, ang aking mukha ay puno ng matinding sakit.
Nagulat si Marco at ang kanyang pamilya, hindi pa siya nakakakilos. Ano? Anong nangyayari sa kanya? Nauutal na sabi ni Isabel, medyo takot. Si Marco ay isang doktor, agad niyang nakilala ang mga sintomas. Shit, inaatake siya sa puso, mabilis niyang itinapon ang syringe at lumapit sa kama. Kinuha ang pulso ko. Mahina at napakabilis, bumabagsak ang presyon ng dugo. Tawagin ang nurse, nagmamadaling tumakbo si Ye. Lito sa pinto para tumawag. Agad na dumating si Carmela at isang doktor, na sa katunayan ay isang pulis. Itinulak nila ang isang mini emergency cart. Marco, anong nangyari sa pasyente? Tanong ni Carmela, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Nag-collapse ang kanyang puso, ihanda ang defibrillator at mag-inject ng adrenaline, utos ni Marco na parang isang general, hindi alam na nahuhulog siya sa isang perpektong bitad. Naging magulo ang silid, ang tunog ng monitor ay umalingaw-ngaw. Si Carmela at ang doktor ay nagsagawa ng mga emergency procedure ng profesional ngunit may layunin. Ginawa nila ang lahat para magmukhang kritikal ang aking vital signs, ngunit sinisigurong ligtas pa rin ako. Si Marco ay nakatayo sa tabi ko, tinitingnan akong nag-agaw buhay, ang kanyang mukha ay puno ng tensyon, ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata ay may isang masamang kagalakan. Naniniwala siyang mamamatay na talaga ako. Kahit na hindi nangyari ang kanyang plano tulad ng inaasahan, sa huli ay malapit na niyang makamit ang nais na resulta. Hindi na niya kailangang kumilos, ang sakit na ang gagawa nito para sa kanya. Nang si Marco na lang ang natira sa tabi ng kama, naniniwalang nasa huling sandali na ako ng aking buhay, yumuko siya, lumapit sa aking tainga, iniisip na hindi ko na siya naririnig. Maria, mahal, bulong niya, ang kanyang boses ay wala ng pagkukunwari, tanging kasiyahan at kalupitan. Sa wakas, dumating na rin ang araw na ito. Nakikita mo? Nakatakda ka talagang mamatay. 7 taon akong umarte bilang isang mapagmahal na asawa, pagod na ako. Pero okay lang, malapit nang magbunga ang aking sakripisyo. 300 milyong lahat ay mapupunta sa akin, kay Lina, at sa aming anak. Ngumiti siya ng bahagya, huwag mo akong sisihin. Sisihin mo ang iyong tadhana na napakaswerte mong ipinanganak sa isang mayaman na pamilya, ngunit napakamalas na magkaroon ng isang may sakit na puso. Kapag wala ka na, gagamitin ko ang pera mo para mabuhay ng napakasaya. Akuin ko ang lahat ng kasiyahan para sa'yo. Ang buong masamang pag-amin na yon, kasama ang kanyang nakakatakot na ngiti ay na-record ng isang napakaliit na kamera na nakakabit sa aking unan, walang pinalampas na detalye. Pagkatapos ng matagumpay na pag-arte, dinala ako pabalik sa E-room na may diagnosis na kritikal na kondisyon, maaaring mamatay anumang oras. Si Marco at ang kanyang pamilya ay nagbabantay sa labas, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng kalungkutan, ngunit sa katotohanan ay naghihintay na lang sa aking huling hininga. Ngunit hindi na sila makapaghintay pa. Araw-araw silang ginigipit ng mga pinagkakautangan ni Lito. Kailangan nila ng pera agad. Kinaumagahan, nagpasya si Marco na kumilos. Hindi na niya kayang hintayin na mamatay ako bago ayusin ang mana. Masyadong matagal at komplikado yon. Kailangan niya ang aking pirma at fingerprint ngayon din. Pumasok siya sa silid, kasunod ang kanyang ama at kapatid. Nag-ayos siya ng isang ambulansya, sinabing dadalhin niya ako sa bangko para tapusin ang ilang huling papeles ayon sa aking huling habilin. Nakipag-ugnayan na siya sa isang branch manager, na kanyang sinuhulan, para maghanda ng isang pribadong e-room, para masigurong magiging discreet ang lahat. Ako, sa itsura ng isang taong malapit ng mamatay, ay inilagay sa isang stretcher at dinala. Ipinikit ko ang aking mga mata, ang aking paghinga ay mahina ngunit ang aking isipan ay mas alerto kaysa dati. Alam kong ito na ang huling laban at ang buong puwersa ng pulisya, si Atty. David Lim at si Cynthia Aquino ay nasa kani-kanilang posisyon na, handa na para sa huling pag-atake. Sa bangko, dinala kami sa isang marangyang e-room. Ang silid na ito ay lihim na nilagyan ng mga recording at video device ng pulisya sa bawat anggulo. Yumuko ang branch manager bilang pagbati kay Marco at mabilis na umalis, iniwan ang pamilya. Walang sinayang na oras si Marco, inilagay niya ang mga papeles ng power of attorney sa mesa sa harap ko. Maria, alam kong nakakarinig ka pa, sabi niya na wala na ang kanyang pasensya. Pirmahan mo ito at matatapos na ang lahat. Hindi ako gumalaw.
Nagpapanggap ka pa ba? Sigaw ni Isabel. Sinabihan ni Marco ang kanyang kapatid na manahimik. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isa pang syringe. Alam kong wala ka ng lakas. Ito ay isang stimulant. Tutulungan ka nitong maging sapat na gising para humawak ng ballpen at mag-fingerprint. Maging masunurin ka na. In-inject niya ang gamot sa aking braso. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at tiningnan siya, ang aking tingin ay malabo. Marco, bulong ko. Bago ako mamatay, pwede mo bang sabihin sa akin ang isang katotohanan? Ano ang gusto mong malaman? Ngumiti si Marco, iniisip na ito ay mga huling salita lang ng isang taong malapit ng mamatay. Ang mga magulang ko, sabi ko ng pautal-utal. Ang aksidente sa eroplano. Ikaw ba ang may gawa? Natigilan si Marco sandali, hindi niya inaasahan na itatanong ko iyon. Ngunit nang makita niya ang aking itsura, naisip niyang wala namang masama kung sasabihin niya, isang patay na tao ay wala nang magagawa. Bukod pa rito, ito ay isang pagkakataon para ipagmalaki niya ang kanyang pinakadakilang tagumpay. Yumuko siya malapit sa aking tainga, ang kanyang boses ay pabulong ngunit puno ng pagmamalaki. Matalino ka pero huli na. Ako ang may gawa. Masyadong naghihinala sa akin ang mga magulang mo. Plano nilang tanggalin ang iyong mana kung pipilitin mo pa ring pakasalan ako. Hindi ko maaaring hayaan yon. Kaunting pera para sa mekaniko, isang maliit na technical error sa makina. At tapos, mukha namang perpektong aksidente, hindi ba? Ang huling pag-amin, ang pinakamasaklap na krimen ay nasabi na. Hindi lang niya pinatay si Teresa Aquino, hindi lang niya binalak na patayin ako, kundi siya rin ang pumatay sa aking mga magulang, isang demonyong nagbabalakayong tao. Ngayon, pwede ka nang pumikit ng payapa, hindi ba? Sabi niya at hinawakan ang aking kamay, pilit na pinapirma sa mga papeles. Kinuha niya ang aking daliri, isinawsaw sa inkpad, at inilagay sa dokumento. Nakuha na niya ang gusto niya. Tiningnan niya ang pirma at fingerprint sa papel, at mumiti ng may kasiyahan. Sa sandaling itinaas ni Marco ang kanyang ulo, na may ngiti ng tagumpay, bumukas ang pinto ng e-room. Sunod-sunod na pumasok ang mga pulis na nakauniporme at sibilyan, itinutok ang kanilang mga baril sa kanyang pamilya. Huwag kayong kikilos, arestado kayo, umalinggaw ang matatag na boses ng police captain. Natigilan sina Marco, Lito at Isabelle, namutla ang kanilang mga mukha. Hindi nila maintindihan kung anong nangyayari. Ang power of attorney sa kamay ni Marco ay nahulog sa sahig. Pulis! Pulis, bakit? Bakit kayo narito? Nauutal na sabi ni Marco, nanigas ang ngiti sa kanyang labi. Hindi siya sinagot ng captain. Tumingin siya sa akin, iyon ang senyas. At pagkatapos, sa gitna ng matinding pagkabigla ng tatlong kriminal, dahan-dahan akong umupo sa stretcher. Tinanggal ko ang A-drip sa aking kamay ng may determinasyon. Wala na ang aking itsura ng kahinaan at pag-agaw buhay. Umupo ako ng tuwid, tinitigan ang nanlalaking mga mata ni Marco dahil sa gulat. Nagulat ka ba, Marco de la Cruz? Sabi ko. Ang aking boses ay hindi na pabulong kundi malinaw, matatag, at kasing lamig ng yelo. Kalmado akong bumaba mula sa stretcher, tumayo ng matatag sa aking mga paa. Hindi ko kailangan ng wheelchair, hindi ko kailangan ng alalay. Ako ay ganap na malusog. Hindi. Imposible, umatras si Marco, paulit-ulit na umiling na parang hindi makapaniwala. Niloko mo ako. Tama. Sabi ko, lumapit sa kanya ng isang hakbang. Niloko kita. Tulad ng kung paano mo ako at ang buong pamilya mo niloko sa loob ng 7 taon. Tapos na ang palabas mo, Marco. Pumasok sina Atty. David Lim at Cynthia Aquino. Tiningnan ni Cynthia si Marco nang may matinding galit. Marco de la Cruz, naaalala mo pa ba ang kapatid ko, si Teresa Aquino? Nang marinig ang pangalang iyon, tuluyang gumuho si Marco. Alam niyang tapos na ang lahat. Lahat ng inyong sinabi, lahat ng inyong ginawa, mula sa party para sa aking kamatayan hanggang sa planong paglason at pati na rin ang iyong pag-amin sa pagpatay, lahat ay na-record. Sabi ko, itinuro ang mga nakatagong kamera sa silid. Akala mo ikaw ay isang matalinong lobo, ngunit ang batas ng langit ay hindi natutulog. Lumapit ang mga pulis, pinusasan sina Marco, Lito at Isabel. Hindi na sila lumaban, nakatayo lang na parang mga estatwa, ang kanilang mga mukha ay putlang-putla.
Hindi ko maintindihan, lumingon si Marco sa akin, ang kanyang boses ay desperado. Ang 300 milyong chinek ko na. Nasa bangko pa rin. Umiti ako ng mapait. Iyon ay isang hungkag na shell lang na nilikha ng aking abogado para bitagin kayo. Ang tunay na yaman ko ay matagal nang nailipat. Wala kayong makukuhang ni isang sentimo. Ang huling sinabi ko ay parang isang patalim na tumusok sa kanyang sakim na puso. Napaluhod siya, tuluyang gumuho. Ang 7 taong palabas na puno ng mga krimen at plano ay nagwaka sa isang kahiyahiyang paraan. Ang hustisya, kahit nahuli, ay dumating din. 6 na buwan ang lumipas, natapos na ang paglilitis sa pamilya ni Marco de la Cruz at sa kanilang mga kasabwat. Gamit ang mga hindi matututulang ebidensya, mula sa mga audio at video recording, resulta ng mga pagsusuri hanggang sa testimonya ng mga saksi, naglabas ng karampatang hatol ang korte. Si Marco de la Cruz sa mga kasong pandaraya, pananakit, at lalo na sa pagpatay sa parehong kaso ni Teresa Aquino at ng aking mga magulang, ang aksidente sa eroplano ay muling binuksan para sa investigasyon at nakahanap ng ebidensya, ay hinatulan ng 25 taong pagkakakulong. Si Lina Reyes, bilang kasabwat sa planong pagpatay at direktang paglason sa akin, ay hinatulan ng 18 taong pagkakakulong. Sina Lito de la Cruz at Isabel de la Cruz, kahit hindi direktang pumatay, sa mga kasong pakikipagsabuatan, pagtatago ng krimen, at pandaraya, ay hinatulan ng 12 taon at 7 taong pagkakakulong. Ang buong pamilya ng mga kriminal ay nagbayad na. Ang Haven of Serenity Care Center ay nabuking din bilang isang pugad ng krimen. Ang buong pamunuan at mga kasangkot na empleyado ay inaresto at kinasuhan. Sa pagtatapos ng paglilitis, lumabas ako sa korte, tumingala sa asul na langit. Isang mahinang hangin ang umihip, nagdala ng kapayapaan na matagal ko nang hindi naramdaman. Ang lahat ng bigat at galit sa aking puso ay tila tinangay ng hangin. Nakamit na ang hustisya, ang aking mga magulang at si Teresa Aquino sa langit ay marahil ay nakangiti na. Nagpasya akong ibenta ang villa, na puno ng mga peking alaala at sakit. Ayaw kong magtago ng anumang bagay na may kinalaman sa madilim na nakaraan. Lumipat ako sa isang mas maliit, mas komportable, at payapang apartment. Gamit ang lahat ng yaman na naprotektahan ko, hindi ko ito ginamit para sa isang marangyang buhay. Ang sakit at pagtataksil ay nagturo sa akin kung ano ang tunay na mahalaga. Nagpasya akong gamitin ang malaking bahagi ng pera para magtayo ng isang charity foundation na pinangalan ng Maria Heart Foundation. Ang foundation ay itinatag para tulungan ang mga pasyenteng may sakit sa puso na may mahirap na kalagayan, ang mga taong walang sapat na pondo para maligtas. Buong pusong sumuporta at tumulong sa akin sina Carmela at Director Lee sa pamamahala ng foundation. Ang bagong trabaho ay nagpapanatili sa aking abala, ngunit nagbibigay sa akin ng tunay na kagalakan at kahulugan sa buhay. Tuwing nakikita ko ang isang pasyenteng naliligtas, isang pamilyang muling nagsasama-sama sa kaligayahan, nararamdaman kong ako mismo ay muling isinilang. Ang aking buhay ay dumaan sa isang napakalaking bagyo, ngunit pagkatapos ng ulan, sumisikat ang araw. Nawalan ako ng isang peking pamilya, ngunit nakahanap ako ng mga tunay na kaibigan at tapat na mga kakampi. Nawalan ako ng tiwala sa pag-ibig, ngunit nakahanap ako ng isang mas mataas na layunin sa buhay. Hindi na ako ang mahinang manunulat na nabubuhay lamang sa mundo ng mga pangarap sa mga pahina ng libro.